Ang bobo mo! Wala ka na ba talagang ibang matinong gagawin? Singhal ni Martin sa kanyang asawa na si Prima. Napagalitan niya ito sapagkat nakabasag ito ng isang bote ng mamahaling wine sa kanyang party nung gabing yon. Wala namang ibang nagawa si Prima kundi tanggapin lamang ang galit na iyon ng kanyang asawa. Sorry, mahal. Mahinang sagot ni Prima sa asawa na ngayon ay lalagpak na ang kanyang mga luha. Hinila naman ni Martin si Prima sa isang gilid tsaka mariin itong sinagot. Huwag mo ako matawag-tawag na mahal dahil kailanman ay hindi kita minahal. Hindi pa man natatapos ang pagsasalita ni Martin ay otomatiko na silang natigilan dahil sa isang pamilyar na boses. Lady Prima, what are you doing here? Nagtataka at kunot noong tanong ni Jack kay Prima na ngayon ay nakatingin din kay Jack. Maya-maya pa ay naagaw na rin nilang atensyon ng lahat, lalo pa ng marahang nagsiluhuran ng mga kasamang gwardya ni Jack na animoy na sa isang fairy tale na binigyan ng galang ang kanilang reyna. At iyon ay si Prima. Maging si Jack ay napayuho na rin. Hindi naman makapaniwala si Martin sa kanyang nasasaksihan. Sabay baling ng tingin kay Prima na ngayon ay meron ng blankong reaksyon sa kanyang mukha. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Martin, walang mag-match na kidney para kay Gladys. Marami na kaming nahingan ng tulong pero wala pa rin nagre-response. Martin, kapag hindi pa raw makahanap ng donor ay posibleng malagay sa alanganin ng buhay ni Gladys. Please, do something. Hindi na napigilan ng ginang na si Miss Alma ang kanyang pag-aalala para sa kanyang anak na si Gladys na kasalukuyang nobya ni Martin. Tagapagmana ng Guazon Corporation si Martin at kilalang pamilya ng mga ito sa buong bansa sa larangan ng mga langis. Ngunit kahit ano pa mangyaman ni Martin ay wala pa rin itong magawa upang maisalba ang buhay ng kanyang minamahal na nobya. Kailangan nilang makahanap ng kidney donor na magmamatch sa kidney ni Gladys at doon sila nahihirapan. Mahal na mahal ni Martin ang kanyang nobya kaya naman handa siyang gawin ang lahat para dito. Kahit na magbayad pa siya ng malaki sa magdodonor ay gagawin niya. Don't worry, tita. I will do everything para makahanap na kaagad tayo ng kidney donor para kay Gladys. I will save her. My money will save her. Trust me. May diin na sambit ni Martin kay Mrs. Alma habang patuloy na nag-iisip ng paraan para mailigtas ang kanyang minamahal na nobya. Samantala, sa apat na sulok ng malaking kwarto sa isang mansyon, nakatayo ang isang babaeng nakatalikod at nakatanaw sa harap ng kanyang malaking bintana habang pinapaikot-ikot ang hawak niyang champagne glass. Lady, may dala na po akong impormasyon. Mahina at magalang na boses mula sa isang lalaki na si Lee, kanang kamay ng naturang babae. Anong nakalap mo? Seryoso at walang inosyong tanong ng babae. Lady, base po sa aking nakalap na impormasyon, critical po ngayon ang kondisyon ni Miss Gladys, ang nobya ni Sir Martin. Kasalukuyan sila naghahanap ng kidney donor na magmamatch sa kanya. At sa kasamaang palad, ay wala pa po silang nahahanap. Detalyadong kwento ni Lee. Matagal bago makapagsalita ang babaeng tinawag niyang lady at hanggang ngayon ay nakatalikod pa rin sa kanya at nakatanaw pa rin sa may bintana. Anong klaseng kidney bang kailangan nila? Gusto kong malaman. Seryosong sabi ni Lady kay Lee. Doon na ibinalandra na ni Lee ang mga papeles kay Lady upang mas maunawaan ito ang kondisyon ni Gladys at kung ano-ano ang kailangan nito. Masusi iyong binasa at pinag-aralan ni Lady at ngayon ay napatangu-tangu na lamang siya tumingin sa kawalan. Nang sumunod na araw halos hindi na nga mapakali si Martin dahil nagiging mas critical ngayon ang kondisyon ni Gladys. Habang nakaupo siya sa may bench sa labas ng kwarto ni Gladys, isang babae ang lumapit sa kanya.
Nakasuot ito ng simpleng maluwag na t-shirt, nakatsinelas, nakipit, nakalaylay ang mahabang buhok, at presensya na hindi mababahira ng karangyaan. Kasunod ng babaeng yon ay ang sekretary ni Martin. Sir Martin, magandang balita po. May tumugon na po doon sa panawagan natin na maging kidney donor na Miss Gladys. Masayang pagbabalita ng sekretarya kay Martin. Kaagad naman napatayo si Martin at kaagad na tinitigan ng babae. Sino siya? Seryosong tanong ni Martin. Sir Martin, siya po si Prima. Siya ang tumugon sa panawagan natin at willing po siyang maging kidney donor. Solve na po ang problema natin, sir. Maisasalbam na po natin ang buhay ni Miss Gladys. Halo-halong emosyon naman ang nararamdaman ni Martin. Kahit pa sabihin na nabigyan na rin sa wakas ng solusyon ng problema nila, ayaw pa rin pakampante ni Martin dahil tila may nararamdaman siyang kakaiba para sa babae. Totoo ba yun? You're willing to donate your kidney to my girlfriend? Tanong ni Martin. Sumagot naman si Prima. Opo, sir. Tugon niya. Nagkaroon naman ng kapanatagan sa puso ni Martin. Okay. Sa palagay ko ay kailangan muna nating mag-usap ng personal para sa magiging kabayaran mo. Sumunod ka sa akin. Bago isagawa ang pagtest ng doktor kay Prima, kung match nga ba ang kidney ito para kay Gladys, kinausap muna niya ito ng masinsinan. Ngayon ay kasalukuyan silang nasa loob ng opisina ni Martin upang pag-usapan ang kanilang mga magiging kondisyones. So, uulitin ko. Miss Prima, right? Muling tanong ni Martin kay Prima pagkaupo niya sa kanyang swivel chair. Tumango naman ng marahan si Prima. Opo, Sir Martin. Una sa lahat, gusto ko munang magpasalamat sa iyo dahil sa naging pagtugon at pagtanggap mo sa aming panawagan. Hindi mo alam kung gaano itong kaimportante sa akin. Nasa peligro ang buhay ng nobya ko at anumang oras ay maaari siyang mawala sa akin. Pero dahil sa iyo, posible nang madugtungan ang buhay niya. Hulog ka ng langit sa amin. Panimula ni Martin, habang si Prima naman ay inosente lamang na nakikinig sa lalaki. Walang emosyon ang mukha nito. Anyway, gusto ko munang malaman kung sino ka ba talaga? Kung taga saan ka? May pamilya ka pa ba at kung bakit ka willing na i-donate ang kidney mo sa nobya ko? Sunod-sunod na nga ang mga naging katanungan ni Martin kay Prima. Bumuntong hininga muna ang babae bago sumagot. Sir Martin, alam kong matindi yung pangangailangan niyo kaya ako nandito. Wala na po akong pamilya. Nagtatrabaho ako bilang sales lady. Mag-isa na lamang ako sa buhay. Dahil bata pa lang ay ulila na ako. Solong alak lang naman ako at walang ibang kapatid. Nang makita ko yung panawagan niya sa internet, doon pa lang ay hindi na po ako nagdalawang isip. Gusto ko kayong tulungan. Gusto kong tulungan ang nobya ninyo. Gusto ko maging donor niya. Sagot naman ni Prima kay Martin. Kung ganon, mukha ngang malaki ang pangangailangan mo at magiging malaking tulong sa iyo ang halagang ito. Kung saka, hindi ko kailangan ng pera. Pagputol ni Prima sa sinasabi ni Martin na ikinagulat naman ng lalaki. What? What do you mean? Puno ng pagtatakang tanong ni Martin. Patuloy pa rin sa blankong ekspresyon ng mukha ni Prima. Kaya naman hindi talaga siya mabasa ng lalaki kung ano ba talaga ang pakay niya. Idodonate ko ang kidney ko, pero sa isang kondisyon. Habang naghihintay si Martin ang sunod na sasabihin ni Prima, ay tinitigan niya ito ng mariin sa kanyang mga mata. Pilit niyang binabasa kung ano ba talaga ang kailangan ng misteryosong babae na ito na nasa kanyang harapan. Kung hindi nito kailangan ng pera, pues, ano nga kayang kailangan nito at hinihinging kapalit? Anong kondisyon? Tanong ni Martin sa seryosong tono. Gusto kong pakasalan mo ko at gawing asawa mo. Sa sunod na sinabing iyon ni Prima, ay tila ba lalong naguluhan si Martin. Sa loob-loob ni Martin, sino bang babae ito para diktahan siya kung anong gagawin at napakalakas naman ng loob nito
para hamunin siya sa ganoong kaseryosong bagay. Ilang segundo ring hindi nakapagsalita si Martin at patuloy ang pagninilay-nilay sa kanyang utak ng mga salitang gusto niyang sabihin sa dalaga. What? Are you crazy? Ang kapal naman yata ng mukha mo para sa kondisyon na yan. Matapang na sagot ni Martin. Ngumisi naman si Prima. Gusto ko lang pong tumulong, pero sa tingin ko ay parang ayaw niyo naman yata. Madaling naman ako kausap kaya mauuna na ako. Akmang tatayo na si Prima nang mapagtaasan siya ng boses ni Martin. Sit down! Pagsigaw niyang utos. Muling bumalik naman sa pagkakaupo si Prima at nakipagtitigan ulit kay Martin. Why? Bakit? Bakit ganong kondisyon ang gusto mo? You want to save my girl to whom I want to spend my life with. Then in exchange, gusto mong maging asawa ko? Isang kahibangan yan, Prima. Name your price. Gaano mang kalaki yan na ibibigay ko sa'yo? I don't know you. At wala akong panahon sa ganitong klaseng biro. Mariing wika ni Martin. Katulad po ng sinabi ko, idodonate ko lang ang kidney ko kapag pumayag kang magpakasal sa akin at maging asawa ko. Yun lang ang tatanggapin kong kapalit. Ngunit kung hindi yun naman pala kayang gawin, pues, maghanap na lang po muna ulit kayo ng iba. Aalis na ako. Prima, hindi ko alam kung anong trip mo or what. Pero, hindi na ba ito maaaring idaan sa ibang paraan? I'm begging you. Hopeless na kami. Huwag mo namang laruin ang sitwasyon namin. Patuloy sa pakikiusap si Martin kay Prima upang magbago pa ang isip nito sa nais niyang maging kapalit. Ngunit nananatiling matigas ang babae at maprinsipyo. Sir Martin, hindi ko po kayo nilalaro. At lalong hindi ko nilalaro ang sitwasyon niyo. At sa katunayan nga, gusto ko makatulong pero ayaw niyo naman. Nagmamagandang loob lang nga ako. Ayaw niyo pa. Sir Martin, ipapaalala ko lang po. Nasadyang napakahirap maghanap ngayon ng magmamatch na kidney sa isang pasyente. Kaya kung ako sa inyo, hindi na ako magdadalawang isip. Pero kung ayaw niyo talaga, wala na ako magagawa. Sa tingin ko ay kailangan ko nang umalis. Muling tatayo na si Prima nang pigilan siya ni Martin. Bulong-bulo na nga ang isip ngayon ni Martin dahil sa inaasta ng babae. Napakabilis ang pangyayari na bigla na lamang itong susulpot sa kanya upang mag-donate daw ng kidney na ang kapalit ay pagpapakasal sa kanya. Gustong maliwanagan ni Martin sa nangyayari kaya naman hindi siya titigil hanggat hindi nalalaman ang kasagutan sa kanyang mga katanungan. Wait, I'm confused. Bakit pagpapakasal ang gusto mo maging kabayaran? Who are you? May diing tanong ni Martin kay Prima. Seryoso ng mukha ng babae na nakatitig sa mga mata ni Martin. Kailangan ko pa po bang paulit-ulit na ipakilala ang sarili ko? Walang espesyal sa akin. Ang gusto ko lang ay makakasama ko sa buhay. At sa tingin ko ay ikaw ang makakapagpuno noon sa buhay ko. Makahulog ang sagot ni Prima na tila ba nagpapakita ng pagpapahiwatig ng obsesyon kay Martin. Maya-maya pa ay nararamdaman na ni Martin ang kahirapan sa pagkumbinsi sa dalaga. Mahal na mahal niya si Gladys at sa katunayan nga, pagkatapos ng magiging operasyon ay magpo-propose na rin siya dito ngunit hindi niya inaasahan ang pangyayaring ito. Gagawin niya ang lahat para lang mabago ang isip ni Prima. Triple. Matipid ngunit punong-puno ng otoridad na sabi ni Martin. Ano? Taas kilay na tanong naman ni Prima. Muli nagpatuloy si Martin na ngayon ay nanginginig na ang mga panga sa galit. Triple. Triple ang ibabayad ko sa'yo. Plus, bibigyan pa kita ng iba pang properties after surgery. Lahat ibibigay ko sa'yo. Basta wag lang to. Desperado niyang sabi. Kung sa ibang ordinaryong tao na salat sa buhay katulad ni Prima, tatanggapin na nila ang offer na ito. Ngunit tila ba hindi natinag sa alok na yon si Prima?
Nanatili siyang kalmado at seryoso sabay ngisi kay Martin. Natutuwa naman ako sa negosasyon na ginagawa mo, Mr. Martin. Pero ipapaalala ko lang sa'yo, ikaw ang may kailangan sa akin. Wala kang karapatang mag-demand. At kung ano lang ang gusto ko, ayun lang ang susundin mo. Kung hindi niyo kayang ibigay, wala nang rason para magtagal pa ako dito. Muling tatayo na sana si Prima, ngunit pinigilan siya ulit ni Martin. Pwisit! Mahinang sabit ni Martin. Okay, pumapayag na ako. Pumapayag na ako sa kahibangan mo. Next week, ipapaasikaso, dagdag pa niya. Hindi pa man natatapos si Martin ang kanyang sasabihin, ay dinugtungan na ito ni Prima habang nananatiling nakatayo. Next week? Sorry, pero ngayon ko gusto. Ngayon mismo. Bago ako isalang sa operasyon, gusto ko may pinangahawakan na akong papel na magpapatunay na kasal na tayo. May diing sabi ni Prima na ikipananlaki ng mga mata ni Martin. What's wrong with this stranger? Wika ni Martin sa isip niya. What? Are you insane? Bigyan mo man lang ako ng oras sa ipaliwanag ang lahat ng to sa girlfriend ko. At doon ay napataas ang boses ni Martin. Pwede mo namang gawin yung pagkatapos. Kasabay na rin noon ang pamamaala mo. Kalmadong sagot naman ni Prima. Hindi ko alam kung anong nasa kokote mo. Kung saan ka namumula o ano ba talagang motibo mo para gawin to. Pero alang-alang sa pinakamamahal kong nobya, gagawin ko ang kondisyon mo. Pero hindi ko maipapangako sa'yo na sasaya ka sa piling ko. Galit na wika ni Martin. May naramdaman namang kirot si Prima sa huling salitang sinabi ni Martin. Masakit. Masakit para sa kanya na tunay na nagmamahal para sa binata. Pero, hindi dapat siya magpadala sa emosyon. Hindi dapat siya magpalinlang sa kanyang damdamin. Kailangan niyang magpakita ng katapangan sa mga oras na to, kaya naman binaliwala na lamang niya ang mga katagang yon na sinabi ni Martin sa kanya. Walang problema. Ang mahalaga, sa akin ka. Taas noong sagot na lang ni Prima sa kanya. Matapos ang usapang yon sa pagitan nilang dalawa katulad ng napagkasunduan, nagpatawag kaagad ng pari si Martin. At sa oras ding yon ay ikinasal na siya ng legal kay Prima. Nagpirmahan na rin sila ng kontrata at ngayon ay isa na nga silang legal na mag-asawa. Nagtagumpay si Prima sa kondisyon niya at ngayon ay si Martin naman ang miserable. Kung hindi na lang talaga urgent ang paghahanap ng donor, ay hindi naman niya tatanggapin ang offer na ito ni Prima. Ngunit dahil nga wala na silang choice, ay tinanggap na rin niya ito, kahit nalabag pa rin ito sa kanyang kalooban. Matapos ang kasalang naganap sa pagitan ng dalawa, sa mismong opisina ni Martin ay mabilis pa rin nagtungo ang dalawa sa ospital upang isagawa ang mga tests at surgery para kina Gladys at Prima. Makalipas lamang ilang oras ng operasyon ay matagumpay na ngang naisali ng isang kidney ni Prima kay Gladys. Nagdugtungan ang buhay ni Gladys at ngayon ay ligtas na ito. Kung meron mang pinakamasaya sa puntong yon, walang iba kundi si Martin. Ngunit ang kapalit naman noon ay ang kanyang mismong kaligayahan, kaya hindi na rin niya maipakita ang kanyang totoong emosyon at damdamin. Martin, success ang operation, thank you. Talagang napakabuti ng Diyos. Teka, maaari ko bang pasalamatan ng babaeng nag-donate ng kidney kay Gladys? Wika ni Mrs. Alma nang lapitan niya si Martin. Halos mangiyak-ngiyak ang matandang babae dahil sa wakas ay ligtas na ang kanyang anak. Sa galak niya ay gusto niya makapagpasalamat sa naging donor ng kidney para sa kanyang anak. No need, tita. Gusto ko rin sabihin na, simula ngayon, pinuputol ko na rin ang ugnayan ko sa pamilya ninyo. Masaya ako at ligtas na si Gladys. Alagaan niyo siya. Para sa akin. Mauna na po ako. Diretsahang sagot naman ni Martin. Ayaw na niya nang pahabain ng usapan o magbigay ng paliwanag sa ginang dahil baka lalo lang hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Kaya naman, hindi pa man nakakapagsalita ang ginang
ay tumalikod na kaagad ito at umalis na sa lugar na iyon. Pero iho, habal pa sana ng matanda ngunit hindi na siya nilingon pa ni Martin. Samantalang si Prima naman ay nailipat na rin sa ibang pribadong ospital dahil iyon na rin ang hiling niya kay Martin. Kaya naman, hindi na rin nagkaroon ng pagkakataon na makapagpasalamat sa kanya ang mag-inang Gladys at Alma. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang umayos ang pakiramdam ni Gladys hanggang sa mag-fully recover na rin siya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagaling, gustuhin man niyang magalak ngunit hindi niya magawa dahil sa sinabi ng kanyang ina sa kanya. Tungkol raw sa sinabi nito ni Martin na pinuputol na nito ang ugnayan sa pamilya nila. Halos hindi na makatulog si Gladys sa kakaisip dahil para bang ang dating sa kanya ay nakikipaghiwalay na si Martin sa kanya. Hindi siya nakawaglit ng isang araw para puntahan si Martin sa opisina o sa bahay nito para lang magkaroon ng kasagutan ng mga tanong niya at maging malinaw na ang lahat. Tumigil lang siya nang makausap niya sa telepono isang araw si Martin. At doon ay sinabi nga nito na wala na siyang pagmamahal para sa dalaga na ikinalugmok naman ang kanyang kalooban. At mula noon, hindi na rin siya ginulo pa ni Gladys. Samantala, kasalukuyan rin nagsasama sa iisang bubong sina Prima at Martin bilang isang legal na mag-asawa ngunit hindi naman tunay na masaya. Mahal, gising ka na pala. Nagluluto ako ng breakfast mo. Ayos ang ba sa'yo tong bacon and egg? Gumawa rin ako ng brewed coffee mo. Sabi kasi ng mga maids mo dito ay ito raw madalas mo ipinapaluto sa kanila. Masaya sambit ni Prima sa bagong gising na asawa na ngayon ay palapit na sa may dining area. Ngunit kung ano ang kinaganda ng araw niya, ay siya namang ikisa naman ng kay Martin. Nakasimangot itong sumagot. You're just wasting your time. Hindi ako tatanggap o kakain ng isang bagay galing sa'yo. Baka nakakalimutan mong pangako ko sa'yo sa harap ng pare. Kahit mamatay ako, hindi pa rin kita mamahalin. Kaya ikaw na lang ang kumain yan. O di naman kaya itapon mo na lang. Singhal ni Martin. Kinuha na lang niya ang susi ng sasakyan, tsaka tuluyan ang lumabas. Mas gugustuhin pa nga nitong kumain na mag-isa sa labas, kesa araw-araw makita ang pagmumukha ni Prima sa kanyang mansyon. Natigilan naman si Prima sa kanyang ginagawa, at para bang nawala na rin ng gana na maghanda ng umagahan. Pinagmasdan lang niya ng tahimik ang papalayong asawa. Ilang sandali pa, ay tinapik naman siya ng mahina ni Manang Carmen sa kanyang likuran, ang pinakamatandang katulong sa mansyon. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Hayaan niyo na ho si sir, baka ho stress lang sa trabaho. Pag-aalo ni Manang Carmen kay Prima. Kaya sa ma-stress din ay ngumiti na lamang si Prima tumingin kay Manang Carmen. Siguro nga ho Manang. O siya. Mabuti pa hoy, sabayan niyo na lang po akong kumain dito. Sayang naman ang niluto ko kung hindi natin kakainin. Pag-iiba naman ni Prima ng usapan at niyaya na lamang ang matanda na sabayan siyang kumain. Natigilan naman ang matanda at nakaramdam ng hiya. Ayos ang po ba yun, ma'am? Tanong niya kay Prima. Oo naman po, tara na po. Wika ni Prima tsaka inalalaya na rin ang matanda na makaupo sa upuan para hindi na ito makaramdam pa ng hiya. Ngunit kahit ibaling pa ni Prima ang atensyon sa ibang bagay, ay hindi pa rin mawala sa puso niya ang kerot. Ang trato sa kanya ni Martin ay hindi kinakaya ng kanyang kalooban. Oo, mag-asawa nga sila. Natupad nga ang mga pangarap niya. Ngunit, tila ba naiwan pa rin ang puso ng lalaki kay Gladys. Dahil hanggang ngayon, kahit ilang buwan na sila nagsasama ay hindi pa rin siya magawang mahalin nito. Nasasaktan siya. Hindi naman siya manhid, pero hindi pa rin susuko si Prima. Gagawin niya ang lahat upang mas maging mabuting asawa nang sa ganon ay tuluyan na rin niyang makuha ang loob ni Martin at tuluyan na rin mapamahal dito ng lubos. Isang gabi, ilang oras ding matyagang naghihintay si Prima sa may sala para sa pagdating ng kanyang asawa. At di niya naalintana kahit na inabot pa ito ng 12:00 ng hating gabi sa kahihintay. Oh, mahal, 12:00 na, bakit ngayon ka lang nakauwi? Sobrang dami ba ng trabaho sa opisina?
Nanatili pa rin kalmado at mahinahon si Prima. Kahit pa sa normal na pagsasama ay medyo nakakagalit ang ganitong tagpo sa isang tunay na mag-asawa. Medyo amoy alak din si Martin pero hindi na ito konasyon pa ni Prima. Wala kang pakialam, singhal ni Martin sa asawa. Doon ay nagsimula na rin magsalita si Prima. Alam kong galit ka sa akin, pero ipapaalala ko lang sa'yo na, Leche, pwede bang huwag mo nang paulit-ulit pa sa utak ko mga salitang yan? Ikaw lang masaya sa marriage na to. At ako, ginawa mong miserable ang buhay ko. Paano ka nakakatulog ng mahimbing tuwing gabi sa ginawa mo, ha? Wala kang konsensya. Kaya kung ano man ang gawin kong kalapastangan sa'yo sa marriage na to, tiisin mo dahil ikaw ang gumusto nito. Malakas na sigaw ni Martin sa asawa. Natahimik na lamang si Prima. Naluluha pero pilit na pinipigilang pumatak. Tama naman kasi ang lalaki. Ginusto niya ito kaya tanggapin niya ang galit na ipapadama sa kanya ni Martin. Tatanggapin niya ang consequences na ibabato nito sa kanya. Ginusto niya naman to eh. Tama siya. Pero hanggang kailan niya matitiis ang ganitong sitwasyon? Wala na rin ba talaga siyang karapatan na mahalin din ang taong minamahal niya? Paulit-ulit lang ang ganoon nilang senaryo. Paulit-ulit ang pag-aasikaso ni Prima kay Martin, pero paulit-ulit lang din ang pagdedemanda at pagmumura ni Martin sa asawa. Pero lahat ng yon ay nilulok na lang ni Prima dahil naniniwala siya na darating din ang araw na mamahalin din siya ni Martin. Sa kabilang banda, ng sumunod na araw, dahil hindi naman sila magkasama sa iisang kwarto, biglang pakiusap na rin ni Martin. Tinungo ni Prima ang kwarto ng kanyang asawa dahil alas 9 na ng umaga ay hindi pa rin ito bumabangon. At nakahilata pa rin sa kanyang kama. Dahil hindi naman nakalock ang pinto ng kwarto ni Martin ay pumasok na roon si Prima. Nadata niya ang asawa na nakahilata pa nga sa kanyang kama at tila ba wala ngang balak na pumasok sa trabaho. Marahang nilapitan ni Prima si Martin at maingat na umupo sa tabi nito sa kama. Mahal, hindi ka ba papasok ngayon? Gising ka na. Mahinahon at malambing na pangingising ni Prima kay Martin habang marahan pang niyuyugyog ang katawan nito. Sa inis ay winaksin ni Martin ang kamay ni Prima at saka sinigawan nito. Ano ba? Lumayas ka nga sa tabi ko. Naaalibadbaran ako sa'yo. Sigaw ni Martin kay Prima. Hindi naman nagpa-apekto doon ng babae. Bagkos ay tinuloy pa rin ito ang pag-uusap dito. Mahal, at pakiusap, tigil-tigilan mo nga sa pagtawag akong mahal. Nasusuya ako sa itsura mo, lumayas ka nga riyan. Hindi pa rin nakapagtimpe si Martin kaya padabog itong bumangon at dinuro-duro pa si Prima. Napaiwas naman ang tingin si Prima. Kahit ganito araw-araw ang setup nila ni Martin, ay hindi pa rin niya magawang masanay at pawang sa bawat araw na nagdadaan ay pasakit ng pasakit ang nagiging sitwasyon niya sa ginagawa sa kanya ng kanyang asawa. Mahal, huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Ginusto mo to, diba? Dapat lang sa'yo yan. Kasi nga hindi kita mahal. Si Gladys ang mahal ko. Pagmamadiin pa rin ni Martin. Halos araw-araw niyang yurakan ang pagkatao ni Prima para lamang ito na ang sumuko. Wala rin naman siyang pakialam sa mararamdaman ng babae. At kung tutuusin, ay pabor nga sa kanyang ginagawa niyang pasakitan ng babae para lang ito na ang kusang umalis, na para sa kanya ay isang walang kwentang relasyon. Ngunit, hindi pa rin susuko si Prima kahit wala nang natitira pang dignidad sa puso niya. Pero mahal kita. Mahal na mahal. Pagsusumamo ni Prima. Tila bingi naman si Martin sa sinabi ni Prima. Just leave me alone. Kinikilabutan ako sa mga pinagsasasabi mo. Anas niya. Natahimik na lamang si Prima at wala nang nagawa pa kundi ang lumabas na ng silid na yon na punong-puno ng galit ni Martin. Muling bumalik naman si Martin sa pagkakahiga at malakas na pinagsusuntok pa ang kama. Makaraan ng ilang oras, tamad na tamad nang bumangon si Martin upang tunguhin ang sala. Magandang umaga ho, Sir Martin.
Hindi ho ba kayo papasok ngayon? Magiliw na tanong ni Manang Carmen sa binata. Masungit namang sumagot si Martin. Hindi. At simula ngayon, dito na ako magtatrabaho sa bahay. Seryoso niyang wika. Naroon din si Prima at nakikinig sa usapan nila. Ganun po ba sir? Mabuti naman po kung ganun. Sagot naman ng matanda. Tatalikod na sana siya nang magpahabol ng salita si Martin. At isa pa Manang, gusto kong ipatawag mong lahat ng kasamahan mo dito ang kasambahay. Maging yung mga hardinero natin. May sasabihin akong importante. Utos niya sa matanda. Nagtataka naman ay sumunod na rin kaagad ang matanda. Oo, sige ho, Sir Martin. Sandali lang ho, tatawagin ko sila. Utal na sabi niya. Nasimpatan naman ni Martin si Prima sa kasalukuyang nakatingin sa kanya. Inirapan lang niya ito at nilampasan na animoy hangin tsaka naupo sa may sofa habang hinihintay ang kanyang mga tauhan. Sir Martin, narito na ho ang lahat. Magalang na wika ni Manang Carmen. Kasama niya na ang kanyang mga kasamahan. Tumingin naman sa kanila si Martin habang nakaupo at nakadikwatro pa sa may sofa. Okay, kung nandito na kayong lahat ay may nais akong sabihin sa inyo. Panimala ni Martin. Mula sa araw na to, aalis na kayo rito sa mansyon ko. Diretsahan niyang sabi at hindi na pinatagal pa. Sabay-sabay naman na nagsipaglakihan ang mga mata ng mga tauhan at maging si Prima ay nabigla rin sa sinabi ni Martin. Pinangunahan naman ni Manang Carmen ang pagbibigay ng reaksyon sa hinayag ng kanilang amo. Sir? Nagbibiro ho ba kayo? Hindi po ba parang kabilis naman po yata ng desisyon ninyo? Nauutal na wika ni Manang Carmen sabay tingin sa kanyang mga kasamahan. Ngumisi naman si Martin. Manang Carmen, huwag kayong mag-alala. Sa ibang properties ko kayo ina-assign. Ikaw, Manang, doon ka sa bahay ko sa Forbes. Kayo namang dalawa, doon kayo sa private resort ko sa Batangas. Ikaw, Pedring at Gary, doon kayo sa kumpanya ko magtatrabaho bilang janitor. At ang mga natitira ay doon ko dadalhin sa bago kong bubuksang negosyo. Walang matitira dito kahit ni isa, nauunawaan nyo? Matalim na paliwanag ni Martin. Tila nga ba napakabilis ang desisyong ito ni Martin na ikinagulat rin ng lahat. Lahat ay nagtataka at nagtatanong sa kanilang mga isipan kung bakit humantong sa ganitong desisyon ang kanilang amo. Sa kabilang banda ay ayos din naman ito sapagkat hindi naman sila sinesante o anuman dahil maa-assign lang naman sila sa iba. Ngunit ang pinaka nag-aalala ay si Manang Carmen. Nag-aalala siya para kay Prima. Pero sir, kung wala pong matitira dito sa mansyon ni isa sa amin, sino ho magiging katuwang niyo rito? Mag-hire po ba kayo ng bago, sir? Nag-aalalang tanong ni Manang Carmen sa kanyang amo. Manang, huwag kang mag-alala. Bakit pa natin kailangang mag-hire kung nariyan naman si Prima? Kayang-kaya niya ng mga gawain dito sa buong mansyon. Hindi ba? Prima? Nakangising sagot naman ni Martin sabay tingin kay Prima. Nakasalukuyang nakatingin din sa kanya. Sa tingin ko naman. Matipid na sumagot naman si Prima kahit hindi siya sigurado. Siguro ay para pakalmahin din si Manang Carmen. At dahil kita niyang pag-aalala nito sa kanya. Sa kabilang banda ay patuloy pa rin si Manang Carmen sa pagpapaliwanag. Pero sir, hindi ho ba'y maselan sa mabibigat na trabaho mga nagdodonate ng kidney? Nag-aalala lang ho ako sa kalusugan ni Miss Prima. Kung siya lamang ho ang gagawa rito sa buong mansyon. Paliwanag ng matanda. Sa puntong yon ay sumama ang timpla ng mood ni Martin. Sabay tingin sa matanda. Manang Carmen, sinabi mo bang mali ang desisyon ko? Tas kilay na tanong ni Martin sa matanda. Hindi naman ho sa ganon, sir. Tugon naman ng matanda sabay tungo. Samantala, sumagot na rin si Prima para hindi na pagbuntunan ng galit si Martin ng matanda. Manang, ayos lang ho ako. Huwag niyo ho akong alalahanin. Kaya ko ho ito. At baka lang po kasi gusto lang akong masolo ng asawa ko kaya shut up in your dreams.
Sigaw naman ni Martin kaya tila napahiya pa si Prima pero hindi siya nagpa-apekto pa. Sa kabilang banda ay ibinaling ng muli ni Martin ang kanyang sarili sa kanyang mga tauhan at tumayo na. O siya, mag-impake na kayo. At si Gustavo nang bahalang maghatid sa inyo sa kanya-kanyang destinasyon. Sambit niya sabay alis at nagtungo na sa kanyang silid. Nang makaalis na si Martin, nagkanya-kanyang impake na rin ang kanyang mga tauhan. Habang si Manang Carmen ay pinili munang kausapin si Prima. Miss Prima, ayos ang ba talaga sa inyo? Kasi pwede naman ho akong... Manang, sige na ho. Baka may iwan pa kayo ni Kuya Gustavo. Maraming salamat ako sa pag-aalala. Pero hindi na ho dapat dahil asawa ko naman na si Martin. Wala siyang gagawing masama sa akin, okay? Malay niyo ho, sa ginawa niyang to, mas makilala pa namin ang isa't isa. At matutunan din niya ako mahalin. Kaya Manang Carmen, maraming salamat ako sa pag-aalala niyo pero okay na ho ako. Mag-iingat po kayo sa bago niyong pagsiservisyohan. Pagpapakalma naman ni Prima kay Manang Carmen para mabawasan ang pag-aalala nito. Batid naman kasi ng matanda ang araw-araw na trato ng kanyang amo kay Prima kaya naaawa talaga siya rito. Lalo pa sa kondisyon nito sa naging operasyon. Wala rin namang nagawa matanda kundi ang pakinggan si Prima at yakapin ito. Maraming salamat din sa iyo Miss Prima ha. Mag-iingat din ho kayo. Matapos mag-impake ay umalis na rin silang lahat. Ang tanging natira na lamang doon ay ang mag-asawang Prima at Martin. Hindi naman maiwasan ni Prima ang mapaisip kung ano nga bang pumasok sa isipan ni Martin at hinayaan niyang paalisin lahat ng katulong nila doon sa bahay. Pero sa isip ni Prima, kung ano man ang dahilan ni Martin, alam niyang hindi ito pabor sa kanya. Kinagabihan dahil wala na si Manang doon para magluto ng kanilang pagkain, si Prima ang binalingan ni Martin. At ito talaga ang plano ni Martin, ang gawing katulong at alilain si Prima. Nagugutom na ako, gusto ko ng kare-kare. Anas si Martin kay Prima pagkababa nito ng hagdan. Kasalukuyang nasa may kusina noon si Prima para sana magprito na lang ng kung ano-anong doong biglang sumulpot si Martin. Kare-kare? Pero hindi ko naman alam lutuin yun, mahal. Utal na sagot ni Prima. Napasimangot naman si Martin at muling pinagtaasan ng boses si Prima. Hindi ko na problema yon. Basta ang gusto ko ay kare-kare kaya magluto ka na. Hindi yung nakatunganga ka pa dyan. Anas niya. Bigla namang kinabahan si Prima dahil aminado siyang never pa siya nakapagluto ng ganong patahe. Huh? Paano kaya to? Teka, makapanood nga ako sa YouTube. Nanood si Prima. Pero hindi niya pa rin masundan ang process. Hindi nga siya kumakain ng ganitong pagkain kaya naman ayaw din niyang tikman. O ano kaya nang sa tingin niya ay nagawa na niyang nasa proseso at nailagay na ang lahat ng lahok ay nihanda niya ng lagayan upang isalin ang ulam. Sakto namang dating ni Martin na akala mo pasal na pasal sa pagkain. Prima, ano ba? Matagal pa ba yan? Simpleng pagluluto lang, hindi mo pa magawa. Napakabobo mo talaga. Sigaw pa niya. Kasalukuyang nagsasala na si Prima sa lagayan. Eto na, tapos na. Sandali at ilalagay ko na sa lalagyan. Nasa na? Sigaw pa ni Martin sabay upo sa may dining chair. Dali-dali naman nagtungo na roon si Prima. Dala-dala ang isang malaking bowl ng kare-kare. Eto na, pinaghirapan ko yan. Sana magustuhan mo. Nakangiting wika ni Prima sabay lapag ng pagkain sa mesa. Kasunod na rin noon ang mga pinggan at kubyertos at mainit na kanin. Pagkalapag ni Prima ng lahat na yun sa mesa, ay hinilan na rin niya ng upuan at akmang uupo nang biglang mapuna siya ni Martin. Anong ginagawa mo? Taas kilay na tanong ni Martin. Bahagyang ngumiti si Prima. Kakain din, sabay mo. Putal niyang sagot na may halong kaba. Naglabas naman ng mabigat na hangin si Martin tsaka napatawa. Nagpapatawa ka ba? Paano mo naman naisip na gusto kitang kasabay? Doon ka. Makalalo lang ako mawala ng gana sa'yo. Pagtataboy niya sa asawa. Wala na rin nagawa si Prima kundi ang dumistansya rito at pagmasdan si Martin habang kumakain.
Ngunit nang matikman na ni Martin ang kare-karing niluto ni Prima, ay napasaboy nito ang kinakain at napasigaw. Buisit! Ano to? Papatay mo ba ako? Bulalas niya kay Prima. Nanlaki naman ang mga mata ni Prima at abot-abot ang kaba. Palibasay, hindi niya tinikman kaya naman wala siyang ideya sa kung ano ang lasa ng niluto niya. Bakit? Sinunod ko lang naman yung nasa. Leche ka. Ngayon ka na ba nakakita ng asin kaya binuhos mo lahat dito? O baka naman balak mo talaga akong lasunin? Mariing paratang ni Martin kay Prima. Nakulang na lang ay ibato niya rito pati ang lagayan. Umiling naman si Prima. Hindi, bakit ko naman gagawin sa'yo yun? Kung hindi mo nagustuhan, ipagluluto na lang kita ng ibang ulam. Tatalikod na sanang muli si Prima nang muling magtaas ang boses si Martin. Wag na! Sinira mo ng gabi ko. Sigaw niya. Simpleng kare-kare, hindi mo pa maluto. O eto. Tumayo na siya at bago tuluyang tumalikod ay kinuha niya ang bowl na may lamang kare-kare. Tsaka walang pasubali niya itong isinaboy sa katawan ni Prima na ikinabigla naman ng babae. Dahil medyo mainit pa ito. Yan ang bagay sa'yo, boba. Galit na sabi ni Martin kay Prima sabay talikod na. Sa pagkakataong yon ay tuluyan ang napaluha si Prima. Alam niya at batid niyang sumusobra na talaga si Martin sa pakikitungo sa kanya. Ngunit mahal niya ang lalaki. Mahal niya si Martin. Lahat ay kaya niyang tiisin para sa asawa. Kaya naman kahit na masakit na, kahit nahihirapan na siya sa sitwasyon niya bilang asawa ni Martin, babaliwalain lang niya hanggang sa tuluyan na rin niyang mapalambot ang puso nito. Nang sumunod na araw, muling nanggalaiti sa galit si Martin habang may hinahanap sa closet niya. Prima! Malakas na tawag ni Martin kay Prima kaya naman mabilis na nagtungo doon ang dalaga kahit naabala pa ito sa paglalampaso sa ibaba. Mahal? Pwede ba wag mo na akong tawaging mahal? O ayaw mong putulin ko yung dila mo? Nasaan na dito yung pantalong pinapaplansya ko sa'yo? Bilisan mo at mahuhuli na ako sa meeting. Anas si Martin. Napahawak naman si Prima ng mahigpit sa kanyang damit na tila kinakabahan. Martin, kasi, utal na panimula ni Prima, nawari hindi alam ang gagawin o sasabihin kung paanong ipapaliwanag ang nangyari. Habang si Martin naman ay inis na sa babae. Anong? Nasa na ang pantalon ko? Huminga muna ng malalim si Prima bago sumagot. Hindi ko kasi sinasadyang masunog yung pantalon eh. Bibilhan na lang kita ng Hindi pa man natatapos ang sasabihin ni Prima, ay mabilis na siyang nilapitan ni Martin at sinakal ito. Damn it! What's wrong with you? Akala ko ba laki ka sa hirap? Akala ko ba minsan ka nang naging muchacha? Bakit puro palpak ang ginagawa mo? Ganyan ka na ba katanga? Pati pantalong ko sinunog mo? Wala ka na talaga nagawang maganda sa bahay na to. Wala kang silbi. Bakit ba nabuhay ka pa sa mundong to? Galit niyang sabi, tsaka marahas na winaksi ang kanyang kamay mula sa pagkakasakal kay Prima. Napaubo naman ang babae at napahawak sa kanyang leeg. Sorry, hindi ko naman sinasadya eh. May ibabalik pa ba ng sorry mo yan ang sinunog mong pantalon? At ang oras ko na nasayang mo? Mahalagang meeting ko ngayon pero dahil late na ako, ano pang silbi kung aalis ako? Simula nang dumating ka, nagkandaletse-letse ng buhay ko. Please, go to hell. Imbiyar ng wika ni Martin sabay labas ng kwarto. Doon ay tuluyan ng umiyak si Prima. Napaupo siya sa kama at sapo-sapo ang kanyang dibdib. Dahil sa paghabol ng kanyang hininga, halos nangayayat na rin siya dahil wala na siyang maayos sa tulog at kain mula nang sila na lang ni Martin ang natira doon sa bahay. Gusto nang sumuko ng isip ni Prima, ngunit ayaw pa ng puso niya. Ayaw pa niya hanggat may natitira pa rin kaunting pag-asa sa puso niya na magagawa na siyang mahalin ni Martin. Samantala, kinagabihan, matapos maglinis sa sala ni Prima at maiayos lahat ng gamit sa ibaba, nagpapasyahan na niyang magpahinga na sana at magtungo sa kanyang kwarto nang muli siyang mapahinto dahil sa pagtawag sa kanya ni Martin. Oops!
May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Cheng Pepania from Mindanao, Edita Mayor from Manila, at Jean De Best from UK, Great Britain. Maraming salamat sa pakikinig. Hoy, saan ka pupunta? Matalas itong tanong kay Prima. Natigilan naman si Prima sabay tingin sa kanya. Sa kwarto ko sana. Magpapahinga na dahil medyo marami na rin yung nagawa ko maghapon. Mahinahong sabi naman ni Prima. Ngumisi naman si Martin. Wala akong pakialam kahit paabutin ka ng umaga sa pagsisilbi sa akin at sa mansyon na to. At saka, sino may sabi sa'yo na diyan ka pa rin titigil? Prima, ipapaalala ko lang sa'yo na hindi ka reyna dito. Para lang kay Gladys ang mansyon na to. Kaya i-empake mo na yung mga gamit mo at doon ka lumipat sa maid's quarters. Doon ka na babagay. Marahas na sabi ni Martin. Sa lahat ng mga sinabing masasakit ni Martin kay Prima, iyong bahagi na kasama si Gladys ang pinakamasakit para sa kanya. Dahil sa loob-loob ni Prima, siya naman talaga ang mahal ni Martin at hindi si Gladys. Siya naman dapat yun. Ngunit dahil sa isang pangyayari, ay nagbago ang lahat. Pero mahal, lecheng mahal yan. Pasasabugin ko na talaga yung bunganga mo. Mariing sabi pa ni Martin kay Prima. Tatalikod na sana siya nang muling bumalik ito sa harap ni Prima. At isa pa pala, simula rin bukas dapat naka-uniforme ka na. May mga naiwang uniforme doon, sinama ng Carmen. Iyon ay suot mo. Yun ang bagay sa'yo. Uniforme ng mga katulong. Aniya tuluyan ang nagtungo sa kanyang kwarto. Napakuyo mo mga kamay ni Prima sa narinig. Hindi niya inakala na ganitong magiging kalupit si Martin sa kanya. Hindi niya rin alam kung hanggang kailan niya matitiis ang lahat ng ito. Ngunit kahit anong sakit ang idulot ng mga salita nito, pinili niya pa rin manahimik. Nang makapasok na si Martin sa kanyang silid, dahan-dahang naglakad si Prima patungo sa maid's quarters. Ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Sa isip niya, kahit papaano, maaaring mas maganda na rin ito kesa sa manatili sa kwartong laging nakakapagpapaalala kay Martin kay Gladys. Ngunit hindi niya rin maitatangging parang dinudurog ang puso niya sa tila pang-aalipusta ng asawa. Pagdating sa maid's quarters, agad niyang isinara ang pinto at napaupo sa lumang kama. Napatingin siya sa paligid. Maliit lamang ang silid. Hindi tulad ng dati niyang kwarto. Naroon pa ang mga lumang gamit ni naman ng Carmen. Ilang beses siyang napabuntong hininga bago tuluyang nahiga. Gusto niyang umiyak. Pero tila wala namang luhang natitira sa kanya. Sa loob-loob niya, paano siya makakatagal sa ganitong buhay? Hanggang kailan niya titiisin ang lahat para lang sa pag-asang mamahalin din siya ni Martin balang araw. Kinabukasan, maaga pa lamang ay bumangon na siya. Wala siyang ibang magagawa kundi ang sundin ang gusto ng asawa. Isinuot niya na ang lumang uniforme ng mga kasambahay. Bagamat masikip sa kanya at medyo kupas na, wala na siyang magawa kundi tanggapin ang bagong realidad na ibinibigay sa kanya ni Martin. Habang abala siya sa pag-aayos ng kusina, bumaba na si Martin mula sa kwarto nito. Agad na bumagsak ang matalim nitong tingin sa kanya. Aba, natuto ka na rin sumunod. Bagay na bagay sa iyong suot mo, Prima. Ani Martin na may pangungutya. Ngayon ayusin mo ang almusal ko. Gusto ko ng sinangag, beef tapa at mainit na kape. At siguraduhin mo hindi na naman to sisirain kagaya ng kare-kare ng isang gabi, ha? Tahimik na tumango si Prima at agad na tumungo sa kusina para magluto. Habang nakatalikod siya, ay hindi niya napansin ang mapanuring tingin ni Martin sa kanya. May kung anong emosyon sa mata nito. Galit, pangungutya, at tila ba may bahagyang pagkalito.
Hindi niya rin maintindihan ang sariling nararamdaman. Ang plano niya ay pahirapan si Prima. Ipakita rito kung gaano siyang kababa sa paningin niya. Ngunit bakit sa tuwing nakikita niyang tinitiis ito ang lahat ng sakit na dulot niya, parang may bahagi sa kanya na naaapektuhan. Ilang minuto pang lumipas at natapos na rin si Prima sa pagkain. Maingat niyang inilapag ito sa pagkainan. "Andito ng almusal mo, Martin." Mahinahong sabi niya. Hindi naman sumagot si Martin. Sa halip ay tinignan lamang ang pagkain. Kumuha siya ng isang subo at nalasahan ito. Hindi niya inaasahan ang lasa. Tama lang ang alat. Malambot ang tapa. At masarap ang timpla ng kape. Napakunot noo siya. "Hindi ko alam kung sinadya mo lang na pangit ang luto mo ng isang gabi. Pero ngayon mukhang may silbi ka naman pala kahit papano." Malamig niyang komento. Hindi man ito papuri, alam niyang kahit papaano ay tama ang nagawa niya ngayon. Hindi naman sumagot si Prima, ngunit sa loob-loob niya, ang simpleng komentong iyon ay sapat na upang kahit papaano ay mabawasan ang sakit sa puso niya. Samantala, sa isang mansyon sa China, nakaupo sa isang eleganteng upuan si Prime Liu Teng, isang tanyag na negosyante. Habang kausap ang kanyang assistant, may hawak itong tasa ng tsaa at tila malalim ang iniisip. "May nakalap na ba kayong impormasyon sa lady?" tanong ni Prime Liu Teng. Malamig ngunit puno ng otoridad ang kanyang tinig. Tumango ang kanyang assistant at maingat na sumagot. "Opo, Prime, nasa Pilipinas siya at ngayon ay legal na asawa ng isang malaking negosyante doon." Sandaling tumigil si Prime Liu Teng, mariing nakatitig sa kawalan. "Isang malaking negosyante?" tanong niyang muli. Tila iniisip kung paano ito makakaapekto sa kanyang mga plano. "Opo, at may mga ulat na hindi maganda ang trato ng lalaki sa kanya." Muli siyang natahimik bago marahang isinandal ang kanyang likod sa upuan. "Kailangan kong malaman lahat ng detalye. Bantayan niyo siya. At kung kinakailangan," saglit siyang tumingin sa kanyang assistant, "gawin niyo ang nararapat." "Masusunod po, Prime," sagot ng assistant habang palihim na lumabas upang tuparin ang ipinag-utos sa kanya. Nang maiwang mag-isa sa silid, marahang ipinatong ni Prime Liu Teng ang tasa ng tsaa sa antigong lamesa sa kanyang tabi. Mahinahon, ngunit puno ng tensyon ang bawat kilos niya. May kung anong bigat sa kanyang dibdib habang tinititigan ang bintana. Tanaw ang malawak na kapaligiran ng kanyang mansyon. Isang batang babae ang sumagi sa kanyang alaala. Masayahin, puno ng pangarap, at may matang walang bahid ng takot noon. Ngunit ngayon, ibang kwento na ang kanyang naririnig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Hindi niya akalaing darating ang araw na kakailanganin niyang muling makialam sa buhay ng kanyang unika-iha. Sa labas ng mansyon, mabilis na lumabas ang kanyang assistant at sumakay na sa isang itim na sasakyan. Sa loob, isang lalaking nakasuot ng dark suit ang tahimik na naghihintay. "Umpisahan na natin ang pinag-uutos ni Prime," malamig na sabi ng assistant habang iniaabot ang isang sobre sa lalaki. Kinuha ito ng lalaki at binuksan. Mga larawan, dokumento, at isang address sa Pilipinas ang laman nito. Mula sa likuran ng sasakyan, kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial. "May bagong utos si Prime Liu Teng," aniya sa kabilang linya. "Simulan ang pagsusubaybay at siguraduhin niyong walang makakahalata sa inyo." Samantala, habang isinasagawa ng mga tauhan ng Prime ang ipinag-uutos na to, patuloy pa rin si Martin sa pagpapahirap sa kanyang asawa. Mas lalong nag-init ang ulo ni Martin nang mabalitaan niya na may iba ng nobyo si Gladys at ngayon ay nakatakda ng ikasal sa ibang lalaki. Nakapamulsa ang isang kamay ni Martin habang mariing nakatitig sa dokumentong hawak niya. Ilang sandali pa, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiting puno ng galit at paninisi. Ikakasal na si Gladys. Bulong niya sa sarili
habang mariing pinipis silang papel. Isang matinis na tunog ang bumalot sa opisina nang bigla niya itong ipinatong sa lamesa ng may diin. Wala na siyang karapatang tigilan ito. Matagal niya nang tinuldukan ng relasyon nila. Siya ang nagbitaw ng mga salitang hindi na dapat pang balikan. At bakit? Dahil sa isang kasal na hindi naman niya ginusto. Isang kasal na isinubo sa kanya bilang isang tungkulin. Isang obligasyon at si Prima ang gumawa nun sa kanya. At ngayon, naiinis siya. Wala na siyang kontrol kay Gladys. Pero may isang taong kaya niyang pagdiskitahan at pagmuntunan ng galit. Si Prima. Sa isang iglap, lumabas siya ng opisina at malakas ang yapak niyang tinahak ang daan patungo sa kwarto ni Prima. Tila wala na rin siya sa kanyang sarili. Sobrang miserable na ngayon ni Martin. At ang tanging sinisisi lang niya ngayon ay si Prima. Wala na ang iba. Prima! Lumabas ka dyan! Sigaw ni Martin sa labas ng silid ni Prima habang malakas na pinapalong pintuan. Dala ng gulat ay mabilis na binuksan din ni Prima ang pinto. Martin, bakit may nangyari ba? Takang tanong ni Prima kay Martin. Are you damn happy? Are you happy now, huh? Bulala si Martin at sa pagkakataong ito ay bakas na ni Prima sa mukha nito ang matinding galit na ngayon lang niya nakita. Ano bang sinasabi mo, Martin? Ano bang nangyari? Sa puntong yon ay ibinato sa kanya ni Martin ang mga papel at letrato na nagsasaad na engaged na nga sa iba si Gladys at ikakasal na ito sa iba. Nang makita iyon ni Prima, hindi niya malaman kung ano ba dapat ang kanyang mararamdaman. Kung matutuwa ba ito dahil sa wakas ay wala nang habol si Martin dito? O malulungkot dahil ang dating maayos si Martin ay naging mas miserable na ngayon. Masaya ka na? Dahil sa'yo, nawala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Nang dahil sa'yo, naging miserable ang buhay ko. Why are you so cruel, Prima? Ano bang ginawa ko sa'yo para pahirapan mo ako ng ganito? Doon ay tuluyan na rin pumatak ang luha ni Martin. Biglang nakaramdam naman ng awa si Prima. Mahal niya si Martin kaya naman hindi niya kayang makitang nagkakaganito ang lalaki. Ngunit sa kabilang bahagi ng kanyang isip, ang ginagawa niyang ito ay para lang naman sana pasakitan si Gladys. Ngunit tila si Martin ang naipit at naging biktima. Pagod na ako. Marami akong ginawa, Martin. Gusto ko na magpahinga. Malambig na sambit na lamang ni Prima na tila ba hindi siya interesado sa ganoong usapan. Hinigit naman ni Martin ang braso niya at hinawakan ito ng mahigpit. Ano ba, Martin? Nasasaktan ako. Makaawa ni Prima. Ngunit tila bingi naman si Martin na walang naririnig. I want an annulment. Maghiwalay na tayo. Pakiusap, Prima. Gusto ko nang kumawala sa pesteng relasyong to. I'm begging you, please. Prima, please. Tila may kumirot sa puso ni Prima sa mga katagang sinabi ni Martin. Bumaon sa kanyang puso na tila ba wala nang pag-asa para mahalin siya ng lalaki. Wala nang pag-asa pa na pampasakan niya ng buo ang lalaking matagal niya nang minamahal. Pero nananatiling malamig ang itsura ni Prima at hindi nagpatianod sa kanyang damdamin. Kahit harap-harapan na siyang isuka ni Martin at ipamukha rito na kailanman ay hindi siya magagawang mahalin ito, ay mananatili pa rin siyang manhid kahit pa sirang-sira na ang pagkatao niya. Hindi. Walang annulment na magaganap. So please hayaan mo na ako magpahinga. Seryoso ang sambit ni Prima at saka dali-dali nang pumasok ng kanyang kwarto. Napatulala na lamang sa labas si Martin sa ginawa at sinabi ni Prina. Ang plano niya ay pasakitan si Prima dahil sa ginawa nitong pambablackmail sa kanya. Pero ang nangyayari ay tila ba siya ang pinapasakitan ni Prima. Habang si Prima naman ay mabilis na ikanandado ang pinto ng kanyang kwarto at saka sumandal doon na habol ang hininga. Kaya naman napasapo siya ng kanyang dibdib. Tila ba doon lang niya naramdaman ang mga emosyon na pinigilan niyang ipakawala kanina.
Napahawak si Prima sa kanyang bibig, sabay mahinang napahagulhol. Hindi niya lubos akalain na dito siya dadalhin ng pagmamahal niya para kay Martin. Nang sumunod na araw, mas naging mailap si Martin kay Prima. Tila hangin na lang ito sa kanya. Para nga kay Prima ay mas gusto pa nito minumura siya at inaaway ni Martin. Para at least masabi niya at maramdaman niyang may kasama siya sa bahay at hindi nag-iisa. Pero ngayon, wala na talagang imik sa kanya si Martin. Nilalampasan lang siya nito na tila ba hindi nakikita. Mas masakit yon kay Prima na itinuring na lang siyang parang hangin ni Martin. Makaraan ng ilang linggo ngayon ay magdidiwang si Martin ng kanyang ika-35 kaarawan. Marami siyang inimbitahan ng mga malalaking personalidad, mapatelebisyon o negosyo. May mga media at press din na dadalo, katulad na rin ng taon-taon niyang pagsiselebrate ng kanyang kaarawan. Yun nga lang, hindi na si Gladys ang kasama niyang magsiselebrate ngayon. Habang patuloy ang ingrandeng pagdiriwang, abala si Prima sa pagsiserve ng mga alak at pagkain sa mga bisita. Sa suot niya yung simpleng bestida na animoy uniforme ng isang katulong. Halos walang pumapansin sa kanya. Maliban na lang sa ilang mga panauhin na pasimpleng nag-uutos sa kanya. Iniisip na isa lamang siyang ordinaryong taga-silbi. At para naman mas papabilis ang kanyang gawain, ay nag-hire na rin ang araw na yun si Martin ng ibang makakatulong ni Prima. Nasasaktan siya, pero hindi siya nagulat. Alam niyang hindi naman siya ipapakilala ni Martin bilang asawa. Alam niyang sa paningin nito, isa lang siyang taong dapat gawing alipin. Pero, hindi pa rin niya napigilan ng kirot sa dibdib nang marinig niya ang isang bisitang lumapit kay Martin at may tanong na nagpahinto sa kanya sa paglalakad. Martin, akala ko ba may asawa ka na? Bakit hindi mo naman pinapakilala sa amin? Saglit na natigilan si Martin, ngunit agad ding ngumiti at walang kahirap-hirap na sumagot. Huwag niyo na siyang alalahanin, hindi siya importante. Natawa ang ilan sa sagot niya. Habang ang iba naman ay napatango na lamang at tinanggap ang kanyang sagot na parang wala lang. Samantala, si Prima, narinig niya ang bawat salita. Napakuyom na lamang siya ng kamay. Hindi siya importante. Kaya pala kahit anino niya ay ayaw ipakita ni Martin sa publiko. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Pilit na hindi pinapansin ng sakit na lalong bumibigat sa kanyang dibdib. Isang sandali pa narinig niyang tinawag siya ni Martin. Hoy, ikaw! Dalhan mo kami ng alak dito. Bilisan mo! Napalunok si Prima at mabilis na kumilos. Iniiwasang ipakita ang sakit na nararamdaman niya. Sa gabing yon, muli niyang naramdaman kung gaano siyang kaliit. Sa mata ng lalaking dapat niyang tinawag na asawa. Nang lalapit na si Prima, hindi sinasadyang mapabagsak niya ang bote ng mamahaling alak. Ang tanga mo talaga, wala ka na ba talagang matinong magagawa? Singhal ni Martin sa kanyang asawa na si Prima. Napagalitan niya ito sapagkat nakabasag ito ng isang bote ng mamahaling wine sa kanyang party noong gabing yon. Wala namang ibang nagawa si Prima kundi tanggapin lamang ang galit na iyon ng kanyang asawa. Sorry, mahal. Mahinang sagot ni Prima sa asawa na ngayon ay lalagpak na ang kanyang mga luha. Hinila ni Martin si Prima sa isang gilid tsaka mariin itong sinagot. Huwag mo ako matawag-tawag na mahal dahil kailanman hindi kita minahal. Hindi pa man natatapos ang pagsasalita ni Martin ay otomatiko na silang natigilan dahil sa isang pamilyar na boses. Lady Prima? What are you doing here? Nagtataka at kunot noong tanong ni Jack kay Prima, na ngayon ay nakatingin din kay Jack. Maya-maya pa ay naagaw na rin nilang atensyon ng lahat, lalo pa nang marahang nagsiluhuran ang mga kasamahang gwardya ni Jack na animoy nasa isang fairy tale na binibigyan ng galang ang kanilang reyna. At iyon ay si Prima. Maging si Jack ay napayuko rin. Hindi naman makapaniwala si Martin sa kanyang nasaksihan. Sabay baling ng tingin kay Prima na ngayon ay meron ng blankong reaksyon sa kanyang mukha. Anong nangyayari? Bakit sila lumuluhod? Nauutal at punong-puno ng pagtataka na tanong ni Martin.
At dahil nga kaliwat kanan ng media doon, minarapat muna ni Martin na itigil ang party at paalisin muna ang mga bisita para iwas issue na rin maliban sa mga taong nasa harapan niya ngayon. Nang mapaalis ang mga bisita, sina Jack, Prima, Martin at ilang gwardya na lamang nakasama ni Jack ang naroon. Jack? Mahinang sambit naman ni Prima at maging siya'y hindi makapaniwalang makikita siya dito ni na Jack at gano'n na ang kanyang itsura. Si Jack Montemayor ang isa sa pinakamalaking investor ni Martin sa kanyang kumpanya. Kilala rin ito sa galing nito sa pagnenegosyo lalo na sa bansang China. Mr. Montemayor, ano bang nangyayari dito? At bakit ganito niya na lang pagbigay ng respeto sa babaeng to? Matapang at pagmamalaking tanong ni Martin. Palibhasa ay hindi niya talaga nakikilala ang babae kaya gano'n na lamang ang kanyang naging reaksyon. Tila hindi naman nagustuhan ni Jack ang sinabing iyon ni Martin. Mr. Martin Guazon, hindi niyo ba nakikilala ang babaeng nasa likuran ninyo? At bakit ganyan niya siya kung kausapin? At mas lalong bakit ganyan ang suot niya? Tanong ni Jack kay Martin. Marahan namang napabaling ng tingin si Martin kay Prima na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Nag-abala namang lumapit ang isang gwardya kay Prima upang takluban ang katawan nito ng code ngunit pinigilan nito ng dalaga. Lady Prima, no need, thank you. Sagot ni Prima na ang mga mata ay nakapako pa rin kay Martin. Sa mga oras na yon, damdam ni Martin na parang ibang-ibang Prima na nasa kanyang harapan. Sa paraan ng pakikiusap niya sa gwardya at sa pagtawag nitong Lady Prima, tila ba nabibigyan ng kasagutan ng lahat. Sa ilang taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, ngayon ay tila matutuldukan na ang lahat. Now, masasabi mo ba sa akin kung sino ka talaga? Mahina at seryosong tanong ni Martin, ni hindi nawawaglit ang mga tingin nila sa isa't isa. Humugot muna ng lakas ng loob at malalim na buntong hininga si Prima bago sumagot. Martin, naaalala mo pa ba si Lady Hunter? Yung codename sa isang dating app. 8 years ago, nagsimula na mag-isip noon si Martin dahil alam niyang kung sino ang tinutukoy nito. At iyon ay walang iba kundi si Gladys. She's Gladys. Anong kinalaman niya dito? May diing sagot ni Martin na parang siguradong sigurado pa. Ngumisi naman si Prima. Wrong. You're wrong, Martin. Lady Hunter was not Gladys. Dahil si Lady Hunter ay ako. Ako, Martin. Akong babaeng nagustuhan mo 8 years ago. Gulong-gulong ngayon si Martin na tila bumalik sa kanyang isip sa nakaraan at pilit na inaalala ang mga nangyari noon. 8 taon na ang nakaraan, matalik na magkaibigan sina Gladys at Prima. Hanggang sa kolehiyo ay magkaklase sila. Palibhasa ay galing sa marangyang buhay si Prima. Lahat na lang ay pinagbabawal sa kanya. Dahil para sa kanilang angkan, pagsiseryoso lang dapat sa pag-aaral ang gagawin nila dahil siya'y inihahanda sa negosyo. Nakapag-aral si Gladys sa prestiyosong paaralan na yon dahil naging scholar siya doon. At kabaligtaran ng buhay ni Prima, mahirap lamang sina Gladys. Isang pagkakataon noon na naudyukan si Prima ni Gladys na gumamit ng dating app dahil sa anxiety noon at pressure na nararanasan ni Prima sa kanyang pamilya. Noong una ay ayaw pang pumayag ni Prima kasi hindi siya sanay na makipag-usap, lalo pat sa mga lalaki. Para hindi rin siya makalala, Lady Hunter ang ginawa niyang codename. At isang anime picture na lang ang ginawang profile pic. Doon nila nakilala si Martin. Halos araw-araw na at gabi-gabi nung magkausap sina Martin at Prima. Nagkakamabutihan na rin sila at balak na sanang mag-meet up nang malaman ng kanyang ama na si Prime Liu Teng ang tungkol sa ginagawa nito. Kung kaya naman kaagad siyang pinabalik sa China. Halos mabaliw nun si Prima dahil hulog na siya noon kay Martin. At alam niya, ramdam niya na mahal na rin siya ng lalaki. Nawalan siya ng komunikasyon kay Gladys. Makalipas ang ilang buwan, nang makabalik na kay Prima ang kanyang cellphone, kaagad niyang inopen ang social media niya account. At doon niya nakitang
magkasintahan na sina Gladys at Martin. Noong mga panahon kasi yon na umalis si Prima papuntang China, nakipagkita na sana siya kay Martin. At dahil wala siya, si Gladys ang nakipagkita rito. Pinaniwala ni Gladys si Martin na siya si Lady Hunter. Hanggang sa maging sila na nga at nahulog na rin sa kanya si Martin. Labis ang kalungkutan, galit at hinagpis ang naramdaman noon ni Prima. Batid niyang trinaydor siya ni Gladys. Kaya ngayon, naghihigante siya. Pero, iba ang nangyari. Ikaw ang totoong Lady Hunter? Yung babaeng nakakausap ko sa dating app na yun? Hindi naman makapaniwala ang tanong ni Martin. Oo, Martin. Oo. Ako nga si Lady Hunter. Ako ang babaeng minahal mo 8 years ago. Ako ang dapat na makikipagkita sa'yo pero trinidor ako ng matalik kong kaibigan. Si Gladys. Inagaw ka niya sa akin. Inagaw niya ang pagkatao ko. Ninakaw niya ang kaligayahan ko. Bakit ngayon mo lang pinagtapat? Bakit? Kasi natakot ako. Hinayaan kong pahirapan mo ako hanggang sa ma-trigger akong aminin sa iyong totoo. Kasi nga mahina ako eh. Wala akong lakas ng loob. Hindi katulad ni Gladys. Mahina ako, Martin. Kaya naging desperada ako. Bumalik ako at nagpanggap na mahirap para makuha ka kay Gladys. Nagawa ko naman. Pero ang puso mo, hindi. Na kay Gladys pa rin. Pero masisisi ba kita? Na isa ka lang din namang biktima dito. Hindi, diba? Doon ay tuluyan ng tumulo ang mga luha ni Prima. Martin, ngayon na alam mo ng totoo. Maaari bang ako na ulit ang mahalin mo? Pwede bang tayo na lang ulit? Kasi ako naman talaga dapat. Hindi naman si Gladys Muling mababakas ang pagmamakaawa sa tono ng boses ni Prima. At sa huling pagkakataon, ay handa niya ng ibaba ang kanyang prinsipyo at dignidad para lang sa tinatawag niyang pagmamahal. Prima, hindi ko akalaing kaya mong gawin to. Nadala ka sa maling direksyon ng tinawag mong pagmamahal. Kung puro ang intensyon mo, hindi mo dapat hinayaang makasakit ka ng iba para lang mapunan niyang kagustuhan mo. Nalaman ko man ang totoo ngayon. Nakilala man kita kung sino ka talaga. Hindi pa rin mababago noon ang katotohanan na si Gladys pa rin ang minahal, mahal at mamahalin ko habang buhay. Isang malakas na sampal ang nagpatigil kay Martin. Hindi na nga kinaya ni Prima ang mga naririnig niya. Sobrang torture na ang puso at tenga niya sa katotohanan na paulit-ulit pinapaalingaw ni Martin sa kanya. Na kahit nalaman nito ang totoo, hindi pa rin siya ang gustong mahalin nito. Si Gladys pa rin talaga. Oo na Martin, I was wrong. I was wrong na magagawa kong mahalin mo ako. Na hindi mo nalalaman ang totoo. I was wrong para papaniwalaan ang sarili ko na mararamdaman mo ang tunay na Lady Hunter sa presensya ko. I was wrong para paniwalaan ang sarili ko na ako bilang si Prima ay magagawang tanggapin ng ibang tao. Nagkamali akong pinilit ko ang sarili ko sa pagmamahal na akala ko'y muli ko makukuha. Pero magpaganon pa man, salamat. Salamat dahil naging totoo ka sa damdamin mo. Hindi ka nagkunwari at pinanindigan mo ang isa kang tunay na lalaki. Na tunay na nagmamahal para sa isang babae. Napakaswerte ni Gladys. She already has my kidney. At ngayon, nasa kanya pa rin ang puso mo. Sandaling napapikit si Prima dahil hindi na rin niya kinakaya ang kanyang emosyon bago muling nagpatuloy. I'm sorry. I'm sorry kung masyado kong pinilit ang sarili ko sa'yo. I'm sorry kung ginawa ko miserable ang buhay mo. And I'm sorry dahil sa akin, nawala sa'yo babaeng pinakamamahal mo. Nang dahil sa pagiging desperada ko, nawala sa'yo ang lahat na akala ko. Akala ko sapat na ako para mapunan lahat ng yun. Hindi pa pala. Patawarin mo ako, Martin. But I want you to know for the last time
na ang isang Lady Prima ng Tang Dynasty ay minahal ka ng tunay. Hindi man tayo ang endgame. At least dahil sa akin, nakilala mo ang true love mo. At iyon nga ay si Gladys. At simula sa oras na to, pinapawalang bisa ko ng kasal natin. Malaya ka na, Martin. Pagkasabi noon ay umalis na rin si Prima kasama ang kanyang mga gwardya at si Jack. Naiwan naman doon si Martin na tila ba nabunutan ng tinik ang kanyang dibdib. May awa mang nararamdaman para kay Prima, pero hinayaan na lang din niya sapagkat anuman talagang pilit gawin ni Prima, lumuhod man ito sa harapan niya, aminin man ito ang katotohanan, si Gladys pa rin talaga ang mahal niya. Ngunit kung kailan naman malaya na siya, saka naman ikakasal na sa iba si Gladys. Bago tuluyang bumalik sa China kung saan naghihintay ang kanyang ama, minabuti naman ni Prima na puntahan at kausapin si Gladys. Sa isang kilalang coffee shop nagkaharap sina Prima at Gladys. Magkatitigan pa lang sila noong una dahil pareho pang nangangapa kung sino ang unang magsasalita. Pero batid ni Gladys na napakalaki ng pinagbago ngayon ni Prima. Malayo na sa dating mahiyain, iyakin at mahinang Prima na nakilala niya 8 taon na ang nakakaraan. Ngayon ay sophisticated na ito at punong-puno na ng otoridad sa kanyang aura. Sa kabilang banda, tahimik na iniinom ni Prima ang kanyang kape bago siya nagsalita. Alam kong engaged ka na kaya ayoko magtagal. Gusto ko lang sana makausap ka bago ako umalis. Napayo ko si Gladys, tila may bigat sa kanyang dibdib. Ilang saglit bago siya nagsalita at sagot niya ang siyang ikinagulat ni Prima. Hindi totoo yan. Mahina, ngunit matigas ang boses ni Gladys. Sinabi ko lang yan para pagtakpan ng sakit. Para ipakita kay Martin na hindi ako apektado. Kahit ang totoo, hindi ko pa rin kayang tanggapin na kasal na siya sa iba. Napakurap si Prima. Anong ibig mong sabihin? Mahal ko pa rin siya. Umamin na rin si Gladys. Kahit halatang masakit sa kanya ang mga salitang binibitawan niya. Pero wala na ako magagawa. May asawa na siya. Ikaw. Isang mapait na ngiti ang lumabas sa labi ni Prima. Gladys, kung mahal mo pa rin siya. At kung ikaw lang talaga ang mahal niya, bakit mo hinahayaan na mawala siya sa'yo? Nag-angat ng tingin si Gladys, baka sa mukha niya ang pagtataka. Anong ibig mo sabihin? Huminga ng malalim si Prima bago niya binitawan ang mga salitang yan. Babalik ako sa China. Iiwan ko si Martin sa'yo. Dahil ikaw naman talaga ang mahal niya at hindi ako. At kalimutan na rin natin ang nakaraan. Maging ang panahon na nagkakalala tayo. Ibaon na lang din natin sa limot. Mahal ka ni Martin. Kahit nalaman niya ng totoo. Ikaw pa rin ang pinili niya. Kaya ipinapaubaya ko na siya sa'yo. Dahil ikaw naman talaga ang orihinal na nagmamay-ari sa kanya. Halos hindi naman makapaniwala si Gladys. Pero saglit na natahimik pa si Prima bago siya muling ngumiti. Isang ngiting puno ng pagkalungkot pero may halong kalayaan. Minahal ko siya, Gladys, alam mo yan. Pero isang bagay lang sigurado ako. Hindi ko kailanman mararamdaman ang pagmamahal na ibinigay niya sa'yo noon. Magpahanggang ngayon. Kaya kung may pagkakataon, kung may natitira pang pagmamahal sa pagitan ninyo, balikan mo siya. Dahil hindi ko nahahadlangan ng isang bagay na kailanman ay hindi naging akin. Walang masabi si Gladys. Nangilid ang luha niya habang tinitingnan si Prima. Ang babaeng tinuturing niyang karebal na minsan niyang naging matalik na kaibigan, ngayon ay nagbibigay daan sa kanya. Sigurado ka ba? Tanong niya sa mahinang tinig. Tumango naman si Prima. Simula pa lang, hindi ito ang tamang kwento para sa akin. Ngayon ko lang napagtanto na siguro matagal na pala akong dapat lumaya. At sa unang pagkakataon, hindi lang si Gladys ang nasaktan, kundi pati si Prima.
na ngayon lang napagtanto kung gaano siya nasugatan sa relasyong kailanman ay hindi niya hiniling. Bago tuluyang umalis si Prima, nagpahabol siya ng mga salita para kay Gladys. Siya nga pala, ingatan mo ang sarili mo. Hindi ko na maibibigay sa iyo ang isa ko pang kidney kung sakali. Live well. Pahabol ni Prima at saka tuluyan na rin siyang umalis. Namilog naman ang mga mata ni Gladys at doon niya napagtanto na si Prima pala ang naging kidney donor niya na matagal niya nang gustong pasalamatan. Ikaw? Salamat, Prima. Maraming salamat. Bulong na lamang ni Gladys sa kanyang sarili. Kinabukasan, nagkaroon ng pagkakataon sina Gladys at Martin na mag-usap. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nagkalinawan sila sa lahat ng mga hindi nila nasabi noon. Inamin ni Gladys na hindi totoo ang kanyang engagement at ginawa na lamang niya iyon upang maitago ang sakit na nararamdaman. Samantala, si Martin naman ay inamin kung gaano niya itong hinanap sa kabila ng lahat. Kung paano niyang itinanggi sa sarili ang katotohanang hindi siya kailanman maging masaya sa piling ni Prima. Ang muling pagkikita nilang dalawa ay hindi lamang nagbigay linaw sa kanilang nakaraan, kundi nagbigay rin ng bagong pagkakataon upang buuin muli ang kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng mga sugat na dulot ng kanilang mga desisyon, napagtanto nilang hindi pa huli ang lahat upang ipaglaban ang kanilang nararamdaman. At nang tuluyan nang umalis si Prima patungo sa China, iniwan niya sa nakaraan hindi lamang si Martin kundi pati na rin ang lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan. Samantala, sina Martin at Gladys ay muli nagkatagpo sa parehong lugar kung saan nagsimula ang kanilang kwento. Ngayon, wala nang alinlangan, wala nang hadlang. Sa pagkakataong to, pareho silang handang ipaglaban ang isa't isa. Lady Prima, handa ka na bang bumalik sa lugar kung saan ka talaga nabibilang? Maginoo at formal na tanong ni Jack. Kasama rin si Jack sa biyahe ni Prima patungong China. Matalik niyang kaibigan nito at best friend na rin kung ituring. Napaka-formal mo naman. Tigilan mo nga ako, Jack. Pabirong sagot naman ni Prima. At sa sandaling yon ay unti-unti na rin nakakahinga ng maluwag si Prima dahil sa mga gusot na ginawa niya na siya rin mismo ang nag-ayos. Biro lang, teka. Ano ba kasing pumasok sa kokote mo, tinakasan mo si Prime para lang bumalik sa Pilipinas? Kung makikita mo lang ang itsura niya, nung hindi ka nadatnan sa kwarto mo, parang tigre, nakakatakot. Maging yung assistant mo, tinanggal niya sa trabaho. Kwento pa ni Jack. Hindi batid ni Prima na matagal nang may lihim na pagtingin sa kanyang binata. Natutorpe lang kung paano aminin dahil batid niyang si Martin ang mahal ni Prima noon pa man. Ayoko ng pag-usapan, Jack. Tapos na ako sa kabanata ng buhay ko sa nakaraan. I am now ready to face the things na hindi ko nagawa noon dahil nabulag ako sa pagmamahal. And ready na rin akong harapin si Daddy at makita yung tigreng mukhang sinasabi mo. Habang patuloy sa paglipad ang private plane patungong China, tahimik na pinagmasdan ni Jack si Prima. Sa kabila ng matapang nitong pananalita, batid niyang may bahagyang pag-aalinlangan pa rin sa mga mata nito. Hindi madali ang muling pagharap sa nakaraan, lalo na kung ang nakaraan na iyon ay isang pamilyang matagal mo nang iniwasan. Ngunit sa halip na kontrahen ang sinabi ni Prima, ngumiti lamang si Jack at tinungga ang kaniyang inumin. Well, good luck sa'yo. I just hope na hindi ka matakot sa tigreng mukhang sinasabi ko. Napailing si Prima. Jack, seryoso ka ba? Tatay ko yun. At saka ano bang pwede niyang gawin sa akin? Anak niya ako, hindi ba? Tumawa naman ng mahina si Jack. That's what I'm worried about, lady. He is your father, yes. But he is also Prime Liu Teng. He is not just any businessman. He is a businessman and the prime of Tang Dynasty. Hindi na sumagot si Prima. Alam naman niya ang implikasyon ng pangalan ng kanyang ama. Isa si Prime Liu Teng sa pinakamalakas na negosyante sa buong China. At ang presensya nito ay hindi basta-bastang nalulusutan. At ngayon, sa loob lamang ng ilang oras, makakaharap niya na itong muli.
Makaraan ng ilang oras, lumapag ng eroplano sa pribadong paliparan ng pamilya Teng. Agad silang sinalubong ng isang convoy ng mga itim na sasakyan na naghatid sa kanila sa mismong Teng Mansion. Mataas, malawak, at napakagarbo ng lugar. Isang palasyo ng kapangyarihan at kayamanan. Ang disenyo nito ay pinaghalong modernong arkitektura at tradisyonal na Chinese aesthetics. Sa may pintuan, nakahanay naman ang mga tauhan ng pamilya. Lahat ay nakayuko bilang paggalang sa kanyang pagbabalik. Habang bumababa si Prima mula sa sasakyan, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung sa kababa o pananabik, pero isa lang ang sigurado. Hindi na siya ang dating babaeng umalis sa lugar na ito noon. At doon, sa gitna ng malawak na silid, nakatayo ang isang matikas na lalaki sa kanyang edad. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit. Ang kanyang presensya ay nag-angat ng bigat sa buong silid at ang kanyang titig ay sapat na para iparamdam ang kanyang impluensya. Si Prime Liu Teng, ang ama ni Lady Prima. Hindi kumurap si Prima nang magtama ang kanilang mga mata. Matagal ang katahimikan bago sa wakas nagsalita ang kanyang ama. Sa wakas, naisipan mo na bumalik, Lady Prima. At sa simpleng mga salitang yon, alam ni Prima na wala nang atrasan nito. Sa kabila ng bigat ng boses ng kanyang ama, hindi natinag si Prima. Ngunit sa loob niya, ramdam niya ang tensyon na matagal niya nang iniwasan. Huminga siya ng malalim at lumapit sa ama. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ibinaba niya ang kanyang pride at binitiwan ang mga salitang hindi niya akalaing masasabi pa niya. Daddy, patawarin mo ako. Sa isang iglap, nagsimulang bumigat ang kanyang dibdib. Ang mga mata niya ay nangingilid, ngunit hindi siya pumayag na tuluyang maluha. Alam kong matagal mo akong hinintay, at matagal na rin ako nagmatigas. Maling-mali ako na iniwan ko ang pamilyang to. Maling-mali ako na pinili kong tumakas. Pero nandito na ako ngayon at humihingi ng tawad. Kung kaya niyo pa akong patawarin. Nagkaroon naman ng katahimikan sa buong silid. Walang gumalaw. Walang kumibo. Kahit si Jack na palaging may pinapatutsada ay nananahimik. Lahat ay nakatingin kay Prime Liu Teng. Hinihintay ang kanyang magiging tugon. Makalipas ang ilang segundo, lumalim ang titig ng matanda. Hindi ito nagbago ng ekspresyon, ngunit ang kanyang presensya ay tila naging mas mabigat. Patawarin kita? Mariing ulit ng kanyang ama. Sa tingin mo ba, sa isang simpleng paghingi ng tawad lang ay sapat na? Ramdam ni Prima ang pagbigat ng kanyang loob. Ngunit nananatili siya nakatayo at hindi umatras. Ngunit sa halip na marinig ang sermon na inaasahan niya, malalim na buntong hininga ang pinakawala ng kanyang ama. Sa totoo lang matagal na kitang napatawad. Nanlaki ang mga mata ni Prima. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Pero dugtong ng kanyang ama. At dito niya nalaman na may kondisyon ito. Kung babalik ka, wala nang atrasan. Mula ngayon, ikaw na magpapatakbo ng negosyo natin dito sa China. Hindi ko na kailangang ulitin. Wala nang pagtakas, wala nang pag-iwas. Ang apelyido mong Teng ay hindi laruan na basta mo na lang iwawaksi kapag hindi mo na gusto ang responsibilidad na dala nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi iyon isang alok, kundi isang utos. Kung dati, baka iniwasan pa ni Prima ang ganitong sitwasyon, pero ngayon, alam niyang ito ang tamang gawin. Marahan siyang tumango. Tatanggapin ko, Daddy. Matibay niyang sagot. Handa na akong harapin ang lahat. Handa ko ng pangatawanan ng pagmamay-ari ng trono ng isang Lady Teng. At gagawin ko yun ng buong puso. At kailanman, hindi natatakas. Sa unang pagkakataon, isang maliit ngunit makahulugang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Prime Liu Teng. Good, sagot niya. Dahil simula ngayon, wala ka ng ibang pagpipilian.
Lumipas ang mga buwan at ang dating Prima na walang ibang iniisip kundi ang sarili niyang kalayaan ay unti-unting nagbago. Sa harap ng matinding pagsubok, natutunan niyang tumayo bilang tunay na lady ng Tang Dynasty. Mula sa pagsasanay sa malalaking board meetings hanggang sa pakikipagsagupaan sa mga business moguls na hindi basta-bastang tinanggap ang kanyang pamumuno. Sinigurado ni Prime Liu Teng na ang anak ay hindi lamang magiging tagapagmana sa pangalan, kundi sa gawa rin. Kung dati ay iniiwasan niya ang mundo ng negosyo, ngayon ay ibang Prima na ang humaharap sa kanya. Hindi na siya ang babaeng nabulag ng pagmamahal kay Martin. Isang lalaking mas pinili niya noon kesa sa pamilya. Ngayon, may bagong ningning na ang kanyang mga mata. Hindi na lamang ito apoy ng laban, kundi liwanag ng determinasyon. Sa opisina ng Teng Corporation, nakatayo si Prima sa harap ng isang malawak na salamin. Pinagmamasdan ng sarili niyang refleksyon. Naka-power suit siya, bagay na dati ay hindi niya akalaing babagay sa kanya. Lady Prima, the shareholders are waiting, sabi ng kanyang assistant. Ngumiti siya ng bahagya. I'm ready. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nagdududa. Handa niya ng talikuran ng nakaraan. At handa na siyang harapin ang bagong kasalukuyan. Prima, I asked the Lady Prima, kamusta ang unang araw bilang CEO ng Teng Corporation? Pressured na ba? Masaya nagtungo si Jack sa opisina ni Prima dahil may spare time pa naman siya para makipagkwentuhan sa dalaga. Baliw, Prima na lang. Torture na nga ang tenga ko sa kakatawag nila sa akin ng ganyan eh. At paulit-ulit pa na pagyuko sa harapan ko kaya papaghingain mo muna ako sa ganyan, okay? Teka, bakit ka nga pala nandito? Tinatamad ka na namang magtrabaho, no? Pabirong sabi naman ni Prima kay Jack. Napangiti naman ng binata, tsaka napaupo sa bakanting upuan sa harap ng table ni Prima. Wala naman. I just want to visit you at kumustahin kung nakakahinga ka pa ba rito. At sa tingin ko naman ay nakaka-adjust ka na nga. So good for you. Tugon naman ni Jack. Napangiti si Prima habang nakatingin kay Jack. Noon pa man ay magaan na ang loob niya rito. Kung hindi lang sila matalik na kaibigan, baka inisip niya nang may gusto ito sa kanya. Pero si Jack, hindi siya kailanman nagparamdam ng kahit anong seryosong intensyon. O baka naman magaling lang talaga itong magtago. Oh, bakit ka nakangiti ng ganyan? Tanong ni Jack sabay kindat. Na-realize mo bang hindi mo kayang mabuhay nung wala ko? Napailing naman si Prima tsaka pinandilata nito. Baliw, sobrang kapal mo talaga. Tumawa lang si Jack bago seryosong tumingin sa dalaga. Anyway, since mukhang stress ka sa pagiging CEO mo, tara, dinner tayo mamaya. I know a place. Pamparelax mo na rin. Nagtaas naman ng kilay si Prima. Wow, kailan ka pa naging concern sa mental health ko? Since birth, sagot ni Jack na walang pag-aalinlangan. So game ka? Napaisip naman si Prima. Wala pa man siyang ibang plano at sa totoo lang, gusto niya rin ng kaunting break. Sige, sagot niya sa huli. Pero, ikaw ang taya. As always, natatawang sagot ni Jack. Kinagabihan sa isang eleganteng restaurant na may rooftop view ng buong syudad, nakaupo sina Prima at Jack sa isang mesa malapit sa terrace. Matingkad ang mga ilaw sa ibaba, at ang hangin ay may dalang malamig na simoy na tila nagpapalambot sa gabing yon. Napakaganda talaga ng tanawin, lalo pat kitang-kita ang nagkikislap ang ilaw ng mga gusali doon sa China. Tahimik na pinagmasdan ni Jack ang kaibigan habang umiinom ito ng wine sa kanyang baso. Ngayon lang niya ulit nakita si Prima na mukhang relaxed. Para bang sa kabila ng bigat ng kanyang bagong responsibilidad, heto siya ngayon, simple, walang bahid ng corporate world. Ito na siguro yung pinaka-peaceful na nakita katang kumain.
Biro pa ni Jack. Ganun pa ako ka-stressed? Tanong naman ni Prima na nakatawa pero may halong inis. Araw-araw. Sagot ni Jack na sinamahan ng sarkastikong kendat. Natawa na lamang si Prima at saglit silang nabaon sa katahimikan. Ngunit sa loob ni Jack, may nag-uumapaw na kaba. Ngayong magkasama na silang dalawa, ito na ang tamang pagkakataon. Wala nang ibang perpektong sandali, kundi ngayon. Huminga siya ng malalim bago tumingin ng seryoso kay Prima. Prima? Napatingin naman ang dalaga sa kanya. Medyo nagtataka sa biglang pagbabago ng tono ng binata. Ano yon? Tanong niya tsaka inilapag ang baso sa mesa. Jack clenched his fist under the table, trying to steady his nerves. Alam mo ba kung gaano kita kakilala? Napakunot noo si Prima. Uy, ano bang drama to? Hindi to drama, sagot ni Jack. Ang ibig kong sabihin, kilala kita. Alam ko kung paano ka magalit, paano ka sumaya, paano ka masaktan. Alam ko kung paano kang tumawat kung kailan ka hindi okay kahit lumingiti ka. Kilala kita, Prima. Huminga siya ng malalim. Hindi na kaya umatras. Mahal kita. Nanlaki ang mga mata ni Prima. Jack let out a nervous chuckle. Alam kong matagal ko nang dapat na sinabi to sa'yo. Pero hindi ko ginawa dahil... Jack, putol ni Prima at hindi makapaniwala sa narinig. But Jack pressed on. Alam ko hindi mo to inaasahan. Pero gusto kong malaman mo. Hindi lang kita mahal bilang kaibigan. Matagal na. Matagal ko nang gustong sabihin pero natatakot ako mawala ka. Natatakot akong masira kung ano man ang meron tayo. Tahimik lamang si Prima. Kita sa mukha niya ang gulat at pagkablangko. Hindi niya alam kung anong isasagot. Hindi kita pinipressure na sumagot ngayon. Dagdag ni Jack, siya kabahagyang tumatawa para itago ang kaba. Gusto ko lang malaman mo. Bago pa mahuli ang lahat. Biglang natahimik naman si Prima. Habang pinagmamasdan niya si Jack, kitang-kita niya ang sinseridad sa mukha nito. Lalong-lalo na yung lakas ng loob na magtapat ng kanyang damdamin dahil alam niyang torpe ito at mahirap para sa kanyang sitwasyon na ito, ngunit lakas loob pa rin siyang nagtapat. Sandali namang sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi ni Prima na ikinapagtaka naman ni Jack. Oh, bakit ganyan ang ngiti mo? Ay, kalimutan mo na mga sinabi ko, Prima. Mabuti pa, kumain na lang tayo. Ang cute mo, sabi ni Prima sabay hagikik. Lalo namang namula ang buong mukha ni Jack. Pwede ba, Prima? Alam kong matagal na akong cute at hindi rin ako nakikipagbiruan. I like you. Mabilis na sabi ni Prima at napahinto naman kaagad si Jack. Ano ka mo? Anong sinabi mo? Ay nako, wala nang ulitan. Ang nasabi ko ay nasabi ko na. Sagot ni Prima tsaka nagpatuloy na sa pagkain. Hindi naman magkamayaw si Jack at pilit na pinapaulit pa rin kay Prima ang sinabi nito. Hoy, andaya naman. Ulitin mo na, please. Tatawa-tawa naman si Prima. Ang sabi ko, gusto kita. Gusto kita, Jack. Happy? Sa sinabi niya ni Prima ay tuluyan ang natigilan si Jack. Nakatitig lang siya kay Prima at hindi makapaniwala. Totoo ba? Baka naman naaawa ka lang sa akin kasi bakit naman ako maaawa sa'yo? Wala namang dahilan para hindi ka gustuhin. Bakit pa nga ba ako maghahanap ng iba ay nasa harapan na kita, Jack? Ayokong isipin mo na sinasabi ko to para lang pagtakpan ng nakaraan ko kay Martin. Sinasabi ko to kasi ito rin ang gustong sabihin ng puso ko. I like you, Jack. At sapat ka na para sa akin. Punong-puno ng emosyon na sagot naman ni Prima. Hindi naman malaman ni Jack ang kanyang mararamdaman sa mga oras na iyon. Napakurap naman si Jack at pilit na inuunawa ang narinig niya. Para bang isang matinding suntok sa dibdib ang nararamdaman niya.
pero hindi sakit, kundi matinding emosyon na hindi niya maipaliwanag. Prima, bakit hindi ka ba naniniwala? Bahagyang nakakunot ang noon ng dalaga pero may halong kaba sa kanyang boses. Hindi na nagsalita si Jack. Sa halip, mabilis niyang inabot ang kamay ni Prima at mahigpit na hinawakan. Ramdam niya ang init ng palad nito. Ramdam niya ang totoong damdaming bumabalot sa kanilang dalawa. Ang tagal kong hinintay nito. Mahina niyang bulong pero sapat na para marinig ni Prima. Isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa labi ni Jack. Hindi niya napigilan ang sarili. Tumingin siya kay Prima na puno ng kasiguruhan sa kanyang mga mata. At bago pa magdalawang isip si Prima, hinila siya ni Jack papalapit at mahigpit siyang niyakap. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya, Lady Prima. Napangiti naman si Prima tsaka ibinaba ang noo sa balikat na Jack. Sabi ko nga, 'di ba, Prima na lang. Lumipas ang mga buwan at walang araw na hindi magkasama sina Prima at Jack. Sa kabila ng bigat ng kanyang responsibilidad, bilang bagong CEO ng Teng Corporation, nagawa ni Prima na magkaroon ng balanseng buhay. Siyempre, dahil kay Jack. Siya ang naging pahinga niya. Ang kanyang naging sandalan sa tuwing bumibigat ang mundo ng negosyo. At higit sa lahat, siya ang dahilan kung bakit muling bumukas ang puso niya sa pagmamahal. Ipinaalam na rin nila ang kanilang relasyon kay Prime Liu Teng. Sa kanilang sorpresa, hindi ito tumutol. Bagkos ay pinanood lamang sila ng matanda na tila ba sinusuri kung hanggang saan ang tatag ng kanilang pagmamahalan. Mahalaga sa akin ang kaligayahan mo, Prima. Tanging sinabi ng kanyang ama noong araw na ipinakilala niya si Jack bilang kanyang kasintahan. Pero tandaan mo, ang isang Lady Teng ay hindi pwedeng magpabaya sa kanyang trono, kahit pa sa ngalan ng pag-ibig. Napangiti naman si Prima. Huwag ka mag-alala, Daddy. Hindi ko kailanman pababayaan ang pangalan natin. At totoo ang pangakong yon. Sa loob ng isang taon, mas naging matatag si Prima bilang isang negosyante. Lalo pang lumago ang Teng Corporation sa ilalim ng kanyang pamumuno. Samantalang si Jack naman, na dati isang laid-back na kaibigan, ay napatunayang isang maaasahang partner sa lahat ng aspeto ng buhay ni Prima. At dumating ang gabi, nababago sa lahat. Sa isang marangyang resort sa labas ng Shanghai, sa ilalim ng isang gazebo na pinapalumutian ng ibating bulaklak, nakapalibot sa isang tanawin ng malakristal na dagat. Nagpakawala si Jack ng isang malalim na buntong hininga. Nakatingin siya kay Prima. Nakasalukuyan namang namamangha sa ganda ng paligid. Hindi pa alam ng dalaga ang balak niya ngayong gabi. Jack, ang ganda naman dito. Walala si Prima habang hinihipa ng malumanay na hangin ng kanyang buhok. Grabe ka, nilihim mo talaga sa akin to? Ano bang meron? Ngumiti si Jack. Kinuha ang kamay ng dalaga at hinalikan iyon. May gusto lang sana akong itanong sa'yo, Prima. Bahagyang nagtaas ang kilay si Prima. Ano yon? Doon na lumuhod si Jack. Doon na bumilis ang tibok ng puso ni Prima. At doon, sa ilalim ng mga bituin, inilabas ni Jack ang isang maliit na kahon. At nang buksan niya ito, isang makinang na singsing ang bumungad kay Prima. Lady Prima Teng. Seryosong sambit ni Jack. Habang nananatiling nakaluhod sa harapan niya ng babaeng pinakamamahal niya. Handa ka na bang maging Lady Prima Montemayor? Nanlaki ang mga mata ni Prima. Napatakip siya ng bibig at hindi agad nakasagot. Ang buong buhay niya ay puno ng pressure, ng obligasyon, ng pagiging isang Teng. Pero ngayon, narito siya. May isang lalaking handang maging sandigan niya. Handang mahalin siya hindi lamang bilang isang CEO, kundi bilang isang babae. Sa puntong yon, alam niyang hindi niya na kailangan pa magdalawang isip pa. Kung kaya naman, ngumiti siya at may luhang tumulo sa kanyang pisngi. Yes, Jack. 100 times, yes. At sa sandaling yon, pagitan ng mga yakap at halakak,
Habang suot na ni Prima ang singsing ng kanyang bagong hinaharap, alam nilang pareho na ito na ang simula ng kanilang panghabang buhay na kwento. Makaraan ng ilang linggong preparasyon para sa isang magarbong kasal ng pagsasanib ng Teng Montemayor sa ilalim ng bughaw na kalangitan at sa harap ng malawak na dagat ng Beijing, ginanap ang pinakahihintay na araw ni na Prima at Jack, ang kanilang kasal. Pinili nilang sundin ang tradisyonal na Chinese wedding bilang paggalang sa lahi ni Prima at sa kanyang pamilya. Suot ni Prima ang isang pulang kipaw, bordado ng gintong dragon at phoenix, simbolo ng pagkakaisa at magandang kinabukasan ng mag-asawa. Ang kanyang buhok ay maingat na inayos at nilagyan ng gintong hairpins na sumasagisag sa swerte at kasaganahan. Samantalang si Jack naman ay naka-black changsan, isang tradisyonal na kasuotan ng mga lalaking Chino sa mga espesyal na okasyon. Sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, ginanap ang tea ceremony, kung saan magkasamang nag-aalay ng tsaa sina Jack at Prima sa kanilang mga magulang, bilang tanda ng respeto at pasasalamat. Habang tinatanggap ng matandang Prime Liu Teng ang tsaa mula sa anak, hindi nito napigilang ngumiti. Prima, ani Prime Liu habang pinagmasdan ng kanyang anak. Ngayon ko lang nakita sa'yo ang ganitong klaseng saya. Alam kong nasa tamang tao ka. Napangiti naman si Prima tumingin kay Jack, na seryoso naman at buong pusong nakikinig sa bawat salitang binibitawan ng ama ng kanyang kasintahan. Salamat, Daddy. Hindi mo alam kung gaano akong kasaya ngayon. Matapos ang tea ceremony, sinundan nito ng kanilang wedding vows sa tabi ng dagat. Isang simpleng altar na napalibutan ng pulang bulaklak at lumilipad na papel na parol ang nagsilbing backdrop ng kanilang pangako sa isa't isa. Prima, sa unang araw pa lang na nakilala kita, alam kong may kakaiba sa'yo. Ikaw ang babaeng bumago sa buhay ko. Ang babaeng nagbigay ng direksyon sa mundong akala ko'y wala nang patutunguhan. Ngayong araw, pinapangako kong mamahalin kita. Hindi lang sa masasayang araw, kundi lalo na sa mga panahong mahirap. Ikaw, ang una at huli kong mahal. Napaluha naman si Prima, ngunit hindi niya pinigilan ng emosyon. Jack, sa dami ng pinagdaanan ko, ikaw lang ang taong hindi kailanman bumitaw. Sa'yo ko lang naramdaman na ako lang. Bilang ako ay sapat na. Salamat dahil minahal mo ako hindi lamang bilang CEO, hindi lang bilang isang Teng, kundi bilang si Prima. Ngayong araw, buong puso kong pinapangako na mamahalin kita at pipiliin kita sa bawat umaga, sa bawat araw, habang buhay. At sa harap ng kanilang pamilya at kaibigan, sa ilalim ng liwanag ng mga parol at sa himig ng alon, tinanggap nila ang isa't isa bilang mag-asawa. Habang magkahawak kamay at naglalakad palabas ng altar, binulungan ni Jack si Prima. So, Lady Prima Montemayor, may biro sa kanyang boses, napangiti na lamang si Prima. Sabi ko nga, Prima na lang. Nagtawanan silang dalawa bago tuluyang sinalubong ang kanilang mga mahal sa buhay. At sa gabing yon, sa isang kasalang puno ng pagmamahal at tradisyon, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Bilang mag-asawa, bilang mag-partner, at higit sa lahat, bilang dalawang pusong nagmahal ng tapat at walang alinlangan. Matapos ang ingrandeng kasal, nagsimula ng bagong buhay ni na Prima at Jack bilang mag-asawa. Sa loob ng kanilang tahanan, malayo sa corporate world at mga responsibilidad, natagpuan ni Prima ang isang mundong puno ng katahimikan at pagmamahal. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang kailangang patunayan. Hindi bilang CEO, hindi bilang isang Teng, kundi bilang isang simpleng si Prima na asawa ni Jack. Samantala, naging maayos na rin ang buhay ni na Martin at Gladys. Napagdaanan nilang maraming pagsubok, ngunit sa huli, natutunan nilang bitawan ng mga hinanakit ng nakaraan
at harapin ang kinabukasan ng magkasama. At ngayon, lalo pang naging makulay ang kanilang buhay dahil nagdadalang tao na si Gladys. Sa kabilang banda, sa gitna naman ng kanilang bagong simula bilang mag-asawa, minsan sa isang tahimik na gabi habang nakaupo sa kanilang veranda, nakatitig naman sa mga bituin, ay biglang nagtanong si Jack kay Prima. Prima, sa lahat ng pinagdaanan mo, anong pinakamahalagang natutunan mo tungkol sa pag-ibig? Napangiti naman si Prima sa tanong na yon ng kanyang asawa, tsaka hinawakan ng kamay. Alam mo dati, iniisip ko na ang pag-ibig ay isang laro ng kapangyarihan. Kung sino ang mas mahalaga, kung sino ang dapat magbigay, kung sino ang dapat magpatawad. Pero natutunan ko na hindi pala ganun. Hindi pala dapat yon pinipilit. Tumingin siya kay Jack, ang lalaking naging sandigan niya sa lahat ng laban. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pagsasakripisyo ng sarili mo para lang mahalin ka. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto para sa ibang tao. Ang tunay na pag-ibig ay kapag natagpuan mo ang isang taong mamahalin ka, kahit sino ka pa. Sa iyong mga kahinaan, sa iyong mga takot, sa iyong hindi pagiging perpekto. Niyakap siya ni Jack. At natagpuan mo yan sa akin? May biro naman sa kanyang boses. Natawa naman si Prima at tumango. Oo. At salamat kasi hindi mo ako iniwan. Nagpalitan naman sila ng matamis na halik kasabay ng malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanilang mga katawan. Sa huli, natutunan ni Prima na ang pagmamahal ay hindi dapat maging isang labanan kung sino ang mas may kontrol o kung sino ang kailangang mag-adjust. Ang tunay na pag-ibig ay isang partnership, isang relasyon na may respeto, tiwala at tunay na pagpapahalaga sa isa't isa. Para kay Prima, hindi na mahalaga ang kanyang apelyido, ang kanyang posisyon o ang mga expectation ng mundo sa kanya. Ang mahalaga ay natagpuan niya ang kanyang tahanan. Hindi sa isang malaking kumpanya, hindi sa isang magarang mansyon, kundi sa puso ng taong tunay na nagmamahal sa kanya. Kahit na may naging karanasan na siya sa pag-ibig, wala siyang pinagsisihan sa naging pagmamahal niya para kay Martin. Dahil sa katunayan, ay marami pa siyang natutunan dito. Huwag mong ipilit ang pagmamahal sa taong una pa lang ay may nagmamay-ari ng ibang puso. Hindi mabibili ng pera o karangyaan ng pag-ibig. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi mo madadaya o malilin lang. Kahit pa ikaw ang pinakamayaman, pinakamagaling, at pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Kung hindi naman ikaw ang tinitibok ng puso ng minamahal mo, wala ring saysayang bagay na yon. At iyon ang isa sa mga natutunan ni Prima sa kanyang mga naging karanasan. At doon nagsimula ang kanilang panghabang buhay na kwento ni Jack. Isang kwento na puno ng pagmamahal, hindi perpekto, pero totoo. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang bobo mo!